Kakagraduate ko lang sa unibersidad at gumuho ang mundo ko. May asawa na ako at hindi ko man lang namalayan. Para makapagdiborsyo, kinailangan kong pumunta sa hangganan ng militar. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang narinig ko. Sino ang hinahanap mo? Tiningnan ko ang babaeng bumababa ng kotse. Hinahanap ko si Son Kan. Kilala mo ba siya? Si Son Chinghuan ang kanilang commander. Hindi naman sa nandito ang lalaking ito. Kitang-kita ni Son Chinghuan ang pagkagulat sa mga mata niya. Isa siyang taong may napakagandang disiplina sa militar, pero sa harap ng isang gwapong lalaki, wala siyang maalala, kaya sigurado siyang hindi pa niya ito nakita. Anong kailangan mo kay Son Kingguan? Hindi ko alam na ang taong nasa harap ko ay ang aking asawa. Ako ang asawa niya. Pumunta ako rito para makipagkita sa iyo tungkol sa isang bagay. Binata, mukhang bata ka pa. Bakit ka nagsasabi ng napakaraming kasinungalingan? Walang asawa si Son Chingan. Sino ka ba talaga? Tiningnan ako ni Son Chingan ng may pag-aalala. 4 oras na akong naglakad sa disyerto. Nakakainis na iyon. Isa pa, masama ang ugali ng mga taong ito. Nagalit ako, kasama. Paano mo nalaman na walang asawa si anak Haring Huan? Tawagin mo siya rito. Hayaan mong humarap siya sa akin. Huwag mo akong tingnan na parang sabik akong pumunta. Pagod at nauuhaw ako sa buong paglalakbay na ito. Ang pagpunta rito ay isang tunay na pagsubok. Kasama, ang taong nasa harap mo ay ang ating commander. Si Son Kingguan din ang hinahanap mo. Ano? Nandito ang taong hinahanap ko. Nakakahiya. Nakapasok na ako. Nagulat ang lahat. Alam nilang lahat na may asawa ang commander dahil kanina, noong naghahanda si Son Chingan na ma-promote bilang commander, may bulong-bulungan na bibigyan ng prioridad ang mga may pamilya. Sinabi ng mga pinuno na ang mga babaeng may asawa ay magkakaroon ng mas malawak na pakiramdam ng pagiging kabilang. Noong panahong iyon, nagkataon, hiniling sa akin ng aking pamilya na pakasalan ang apo ng tagapagtaguyod ng aking lolo. Bagamat sinasabi nilang isa siyang magsasaka sa nayon, nakakita ako ng larawan niya. Maganda siya at siya ang tagapagtaguyod na nagligtas sa aking lolo. Mukhang maayos naman sa akin, ngunit kalaunan, nang hamupa na ang mga bagay-bagay, naisip kong kontaken siya. Handa ka bang sumama sa hukbo? Ang tanong na iyan ay nakamamatay. Lumabas na hindi tapat si A. Nahirapan akong tanggapin ang katotohanang iyan. Bukod pa riyan, ilegal ang pagsira sa kasal ng militar. Gusto kong mag-imbestiga, pero may isa pang balitang dumating. Nagpakamatay ang lalaking iyon kasama ang kanyang kasintahan. Sa huli, hindi ko na itinuloy ang pag-iimbestiga, pero nailigtas ang babaeng iyon at ngayon ay nasa kulungan. Alam ito ng buong distrito ng militar dahil nagtanong ang mga nakatataas kay Son Kinghuan tungkol sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Iminungkahi nila na maaari niyang dalhin ang kanyang asawa upang tumira kasama nila ng ilang panahon upang mapatibay ang kanilang relasyon. Walang ibang nagawa si Son Chingan kundi sabihin ang totoo sa kanyang mga nakatataas. Hindi niya inaasahan na maririnig ito ng isang kamag-anak ng isang sundalong dumadaan. Sismosa ang kamag-anak na iyon, at biglang nalaman ito ng lahat. Ngayon, mula sa kung saan, isang gwapong binata ang dumating na nagsasabing asawa ng commander. Nagulat ang mga bantay sa paligid namin. Biglang natauhan si Son Chinghuan. Ako si Son Chinghuan. Wala akong asawa. Sino ka? Trinato niya akong parang kriminal. Hindi mo natanggap ang sulat na ipinadala sa iyo ng iyong pamilya. Naisip ito ni Son Chingan. Wala siyang natanggap na anumang sulat nitong mga nakaraang araw. Commander, may sakit ang kartero ni Son Kinghuan. Nasa bahay pa rin siya. Malayo ang lugar na ito, at wala silang mahanap na papalit sa kanya, kaya nagpahinga siya ng ilang araw. Malamang na may hahatid ito sa loob ng ilang araw. Gaya ng alam mo, ilang araw na ang nakalipas gusto kong makita kung may mga sulat mula sa bahay. Habang naroon ako, kung maaari akong humingi ng pahintulot ng maaga, pinuntahan ko siya at nadatnan ko siyang malubha ang sakit. Walang sino man sa bahay ang mag-aalaga sa kanya, kaya binilhan ko siya ng gamot. Tiyak na wala akong natanggap na mga sulat. Pero, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo tinatawag ang iyong sarili na aking asawa? Ang pangalan ko ay Yuchen. Nakatira ako sa Yuji Village, Lukhen County. Ang asawa mo ay dapat sanay anak ng pinuno ng nayon. Ngunit namatay siya. Nang kunin ng kanyang pamilya ang kanyang mga gamit, natagpuan nila ang pangalan ko sa sertipiko ng kasal.
Nang imbestigahan nila, natuklasan nilang ikinasal sa iyo si Yuyabay 2 taon na ang nakalilipas. Ang address book na ipinadala nila ay ang aking panloob na pahina. Nang taong iyon, nagparehistro ang county ng mga sambahayan, at lahat ng tao sa nayon ay nag-iwan ng kanilang mga sertipiko ng kasal sa bahay ng pinuno ng nayon upang dalhin sa sentro ng county para sa pagpaparehistro. Ayaw kang pakasalan ni Yui, ngunit pinilit siya ng kanyang pamilya, kaya ninakaw niya ang aking pahina mula sa sertipiko ng kasal at ipinadala ito. Nagparehistro siya para pakasalan ka. Nang taong iyon, nag-aaral ako sa unibersidad sa kabisera ng walang alam. Hindi rin ito sinuri ng maayos ng aking pamilya noon. Hindi nila namalayan na may nawawalang pahina. Isa itong pagbabago ng kapalaran. Pinakasalan kita. Kung hindi dahil dito, wala tayong magiging kaugnayan sa isa't isa. Ikaw ang commander ng rehimyento na may mataas na ranggo. Sigurado akong ayaw mo rin ng arranged marriage, di ba? Nasa parehong sitwasyon ka rin, kaya nga ako nandito ngayon para hiwalayan ka. Pero balik tayo sa punto, iginigiit ng mga pamilya natin na magkaroon tayo ng nararamdaman, at ayaw ng pamilya ko na makipaghiwalay ako. Gusto nila akong subukan. Kahit pansamantala lang akong pumayag, isa lang itong estratehiya para bumili ng oras. Naparito ako para kausapin ka tungkol sa ating kooperasyon. Mananatili ako rito ng 1 buwan. Magkunwari kang wala ako. Mamuhay ka ng normal. Pagkatapos ng 1 buwan, tatawag tayo sa bahay at sasabihing hindi tayo magkasundo, na hindi talaga ito gumagana. Kailangan ko ng makipaghiwalay. Ang lalaking ito ay nagsasalita ng may kumpiyansa. Hindi nakakapagtaka na tila mayroon siyang napakamapag-utos na presensya. Sa pag-aakalang normal lang ang kasal niya, hindi sa taksil na si Yuyay, medyo gamaan ang pakiramdam ni Haring Huan. Sige, dito ka muna. Pagbalik ko, maghahain ako ng diborsyo. Salamat. Pinahahalagahan ko ang tulong mo ngayong buwan. Maghanap ka ng matutuluyan ko, o baka isang bakanteng dormitoryo o bahay sa zona ng militar. Kaya ko pang umupa ng 1 buwan. Hindi mo ako kailangang alagaan ng husto. Aalis na ako agad. Ang lalaking nasa harap niya ay tiyak na may kakayahang makaakit ng atensyon. Ang mga kamay ni Yuan ay walang ipinakitang senyales ng pag-aalaga. Tila kahit na nagmula si Yu Chen sa isang liblib at mahirap na lugar, ang kalagayan ng kanyang pamilya ay tiyak na maayos. Mabuti na lang at lumaki siya kasama si Mimo, dahil kung hindi, ang mga kamay na iyon ay hindi magiging malaya sa mga senyales ng pagtatrabaho. Tara, dadalhin kita sa military zone para makapag-ayos. Siya nga pala, pagkababa ko ng boss, naiwan ko ang malita ko habang papunta. Maaari mo ba akong tulungan? Hindi makatuwiran ang pagpunta rito ng may dalalang na backpack. Kaya nawala mo ang malita mo habang papunta. Sailian, magmaneho ka. Sundan ang ruta ng pagpapatrolya na karaniwan naming dinadaanan sa kalaliman ng desyerto patungo sa hintuan ng boss at tumingin sa daan. Tingnan mo kung makakahanap ka ng malita. Kung matagpuan mo siya, ibalik mo siya. Opo, Commander. Si Sailian ang magmamaneho ng sasakyang pangsenyas ng militar. Pupunta siya sa disyerto. Ibabalik muna ako ni Son King Onion sa military zone. Ang disyertong ito ang hangganan, at medyo malayo pa rin ito papunta sa military zone. Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw, kaya pagkaupo ko pa lang sa passenger seat, tuluyan na akong nakahinga ng maluwag. Maaaring bumaba ka sa bus sa maling lugar. Kung sa lugar na iyon, pagkatapos niyang magsalita, ilang minuto ang lumipas at walang sumagot. Hindi niya maiwasang lumingon at nakita na ang ulo ko ay nakatagilid, natutulog. Tumigil sa pagsasalita si Son Kan, ngunit likas na sinubukang pabagalin ang sasakyan. Nagmaneho siya ng maayos hanggat maaari, habang sa kabilang banda, patuloy siyang nagmaneho sa buong biyahe. Nauna niyang sinundan ang daan sa disyerto, natagpuan ni Sailian ang aking bagahe at bumalik sa distrito ng militar sakay ng kotse bago ang iba. Ikinwento niya sa isang kapwa sundalo ang kanyang nakita at narinig noong araw na iyon, at biglang nalaman ng lahat. Dumating ang commander kasama ang isang asawang naroon para makipagdiborsyo. Ang tsismis na ito ay higit pa sa panahon na nagalit ang commander sa mga nagtitinda ng bean powder. Alas 6 ng gabi, bumaba ang temperatura, mula 30 degrees Celsius kanina hanggang sa kasalukuyang 10 degrees Celsius. Sa isang iglap, naging malamig ang tag-araw. Malupit ang natural na kapaligiran, at hindi mahuhulaan ang panahon.
Madalas maangin, at mabilis ang pagbabago mula taglamig patungo sa tag-araw. Sa pangkalahatan, hindi ito kayang tiisin ng mga pumupunta rito para sa mga gawaing militar. Nakaposisyon na si Son King-huan sa distrito militar, ngunit hindi pa rin ako nagigising. Tumingin siya sa akin. Sinabi ni Son Chin-gan-huan na mananatili siya rito ng 1 buwan, at hindi pa rin niya alam kung matitiis niya ito. Commander, bakit ang tagal mo bago bumalik? Inayos ko na ang lugar kung saan titira ang bayaw ko. Dinala ko pa nga ang mga bagahe niya roon. Nang lumapit siya ay saka lang niya napagtanto na nakatulog na pala ang bayaw ko. Minulat ko ang aking mga mata, medyo natulala. Nakarating na kami sa distrito ng militar. Mahigit sa 10 minutong lakarin ito. Huwag kang gumalaw, sisipunan ka. Aaminin ko, medyo maalalahanin ang pekeng asawang ito. Dinalhan pa niya ako ng damit. Salamat, bayaw. Pasensya na at nagising kita. Ayos lang. Pagod na pagod ako at nakatulog ng ilang sandali. Nabalitaan ko lang na natagpuan mo ang bagahe. Saan mo ito inilagay? Sa kwarto. Nagtalaga na ako ng lugar para sa bayaw ko na matutuluyan. May bakanting kwarto sa apartment building ng pamilya. Pwede munang tumuloy ang bayaw ko doon kung sa tingin niya ay hindi maganda ang kwartong iyon. Bukas, kapag may oras ka, pwede kang humiling ng pagpapalit. Maraming salamat. Nakakainis naman. Ibigay mo sa akin ang susi. Bahala ka na sa sarili mong buhay. Sige. Ate, kung ganoon, aalis na ako. Masyado nang matagal mula noong huli akong naglakbay. Minsan nakakalimutan ko ang makabagong teknolohiya ng parallel world na iyon bago ako napunta rito. Mula pagkabata, spoiled na spoiled ako sa pamilya ko. Kung iisipin ko talaga, bukod sa pagsisikap sa pag-aaral, hindi ko na matiis ang ibang uri ng paghihirap, at least medyo may kakayahan ako. Nag-aral ako sa universidad sa kabisera, at para mabawasan ang pasanin ng pamilya ko, ginamit ko rin ang utak ko sa paggawa ng mga part-time na trabaho para kumita ng pera. Isang mayamang kasamahan, na sumasakay sa alon, ang namuhunan. Kumita siya ng malaki. Akala ko magiging mapayapa at masagana ang buhay ko, pero sino ang mag-aakala? Inilubog ako ng tadhana sa isang malalim na hukay dito. Umaasa lang ako na mabilis akong makipaghiwalay at makabalik sa aking magandang buhay. Sa hindi pamilyar na lugar na ito, sana ay makaalis na ako agad. Narinig ako ni Son Ching-huan na bumantong hininga at naisip niya na dahil ito sa malupit na mga kondisyon dito at masama ang pakiramdam ko. Hindi naman talaga niya kasalanan. Isang mahusay na estudyante sa unibersidad, isang bagong graduate, ang nalaman na may nagpakasal sa kanya. Bagamat hindi pagkakaunawaan ang nangyari, legal na tapos na ang kasunduan. Para mapawalang bisa ang kasal, kailangan niyang dumaan sa proseso ng diborsyo. Kung gusto niyang magpakasal sa hinaharap, kikilalanin siya bilang pangalawang asawa. Sa ganoong paraan, talagang talo si Alchen. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para ayusin ito. Huwag kang mag-alala. Manatili ka muna ng 1 buwan. Nang dumating ang mga tao mula sa bakuran ng pamilya, nang makitang umakyat sa itaas si Son King-huan kasama ang isang binata, itinaas nila ang kanilang mga leeg para tumingin. Bumulong sila ng may mausisang mga ekspresyon. Nakatira ako sa 3 palapag. Habang paakyat ako sa hagdan, kahit ang mga bata ay tumingin sa akin ng may pagtataka. Naamoy ko ang pinaghalong amoy ng pagluluto. Sa totoo lang, ayokong tumira sa ganitong uri ng gusali bilang isang shared dormitory. Mas gusto ko ang isang bahay na may pribadong pesyo. At para sa akin lang ang banyo at palikuran. May mga kagamitan na ang kwarto. Iba ang klima rito. Bumababa ang temperatura sa gabi. Commander Son. Pumunta sila para magtanong dahil sa tsismis ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Sa totoo lang, alam ng lahat na pumunta ako para makipaghiwalay, dahil kumalat na ang tsismis. Dito natitira si Alchen. Tiyak na lalabas ang lahat. Pero ngayon, paano ko ipapakilala si Alchen? Ang awkward din ng relasyon ko kay Songwan, Tiazan. Kara-rating lang niya. Pagod na siya. Dinala ko na siya para magpahinga. Haring Han, huwag kang magmadaling magpahinga. Ipakilala mo kami. Mukhang mabait ang bata. Ano ang kinalaman mo kay Commander Son, Tiazan? Ako ang legal na asawa ni Son. Pagpasok ko, pumasok din si Son Ching-huan. Ang kama ay natatakpan ng makakapal na kumot. Lahat ay unipormeng military green.
Dapat ay mga kumot na iyon ang dinala ni Sailian mula sa aking silid dormitoryo sa barracks. Iyon ang mga kumot ko, iyong mga kinuha ni Sailian mula sa aking aparador. Naulaban na. Mabuti, maraming salamat. Labhan ko ang mga iyon para sa iyo pag alis ko. May pampublikong gripo sa bawat palapag. Nasa ibaba ang shower. Dapat ay may pagkain pa rin sa mess hall. Pwede ba kitang yayain kumain sa labas o kaya'y dalhan ka ng kahit ano? Huwag mo nang banggitin pa. Gutom na ako ngayon. Tara, sabay na tayong kumain. Mag-aayos muna ako. Hindi kita pwedeng abalahin araw-araw. Sige. Diyos ko, ang gwapo ng asawa ng commander. Sabi nila, pumunta raw siya para makipaghiwalay. Sa itsura niyan, kahit pangalawang kasal pa, maraming tao ang nakapila. Totoo ba ang sinasabi nila ngayon? Pumunta ba talaga siya para makipaghiwalay? Kasinungalingan ba ito? Matalino siya sa akademya, napakabait na bata, tiyak na hindi siya masaya. Kahit na nagpalit ng kasintahan, sa palagay ko ay isa silang mabuting mag-asawa. Ang pamilya ng commander ay may matatag na trabaho sa kabisera. Hindi naman masama ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Ang commander, bukod sa medyo malamig ang ugali, ay isa talagang napakabuting tao. Tingnan mo ang mukha niya. Kung hindi siya kasama sa ating hukbo, kapag nakalabas siya ay isa na sana siyang malaking bituin. At hindi lang iyon, silang dalawa ay magiging isang mabuting mag-asawa. Ano sa tingin mo? Isang lalaking may talento at isang magandang babae. Umalis kami sa compound ng pamilya at dumiretso sa mess hall sa barracks. Dito namin nakasalubong ang karamihan sa mga sundalo. Tiningnan ko ang mga taong papasok at paalis na nakasuot ng uniforme ng militar. Ang nakakailang lang ay si Son Kan ay isang commander, at ang mga sundalong nakasalubong namin ay patuloy na humihinto upang magbigay-pugay sa kanya. Nagbigay-pugay sila, at marami rin akong naobserbahan. Pagdating namin sa mess hall, nakita kong maraming tao ang nakapila para kumain. Tiningnan ko, kumakain sila ng cornbread. Ang mga putahe ay patatas na may pula ng itlog. 2 serving. Magkakaroon tayo ng sapat ngayong gabi. Kung gusto mo nang makakain, ipaalam mo sa akin at hahanap ako ng oras para pumunta sa nayon para bumili. Si Son Chinghuan ay nagmula sa kabisera. Ang kalagayan ng kanyang pamilya ay mas maayos kaysa sa mga ordinaryong tao, at marami na siyang natikman na masasarap na bagay. Pagkarating sa garrison ng hangganan, natuklasan din niya na ang kapaligiran dito ay tunay na malupit. Bagamat lumaki siya sa isang sonang militar, sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Tiningnan ko ang kantinang aluminyo sa harap ko at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Nakita ko ang maraming sundalong kumakain ng may sarap. Totoo, pagkatapos ng isang araw ng pagsasanay ay pagod din sila. Tiyak na kumakain sila ng maayos. Taga-timog ako. Kumakain na ako ng puting kanin simula noong bata pa ako. Noong bata pa ako, mahirap ang pamilya ko, kaya halos lagi kaming nagluluto ng puting kanin at kinakain namin ito kasama ng ginisang kinsey o pinasingawan na itlog na may adobong gulay, mga bagay na tulad nito. Kung ikukumpara, ang pagkain dito ay hindi ko gusto. Marahil ay dahil sa labis na paglalakbay ngayon kaya nawala ang gutom. Ayos lang, kumain ka ng kaunti. Kung hindi mo kaya, huwag kang kumain. Ibabalik ko na lang ito para sa hapunan. Saka ko na lang muna ibibigay sa iyo para hindi madumihan. Sapat na ito para sa akin. Kinuha ni Chinghan ang kantina at naglakad para labhan ito sa banyo sa labas ng kainan nang wala ang aking tulong. Palm. Xiao anak, may isang babae sa tabi niya. Xiao anak, narinig kong may dumating mula sa pamilya mo. Siguro asawa mo ito, di ba? Medyo komplikado. Maipapaliwanag ko mamaya. Nako, napakasiglang binata. Taga saan ka? Kumusta? Ako si Yuchen. Taga Timog ako. Galing ako sa Timog. Hindi nakakapagtaka na sinasabi nilang ang lupain sa Timog ay nagpapalaki ng mabubuting tao. Totoo iyon. Huwag kayong mahiya. Walang gaanong binata sa lugar na tinitirhan. Kung wala kayong gagawin, dalawin ninyo kami sa bahay namin. Puntahan muna ninyo ang hipag ko. Kailangan kong makausap sandali si Shaon. Nang marinig ko ito, hindi na ako nakatanggi, kaya kinailangan kong sumuko at sumama sa asawa ng commander ng brigada. Tungkol sa iyong sitwasyon, ngayon ay tinanong ko ang mga batang lalaki na bumalik mula sa himpilan ng gwardya. Ano ang iyong mga plano? Oh, ikaw, nasaksihan ko ang iyong paglaki simula noong bata ka pa.
2 taon na ang nakalilipas, nang makita ko ang iyong alok ng kasal, naisip kong hindi na ako mag-aalala. Sino ang mag-aakala na may ganitong bagay na lilito? Ngayon ay hindi ko alam kung sino ang nagkalat nito, ngunit alam ng buong garrison. Isang lalaki ang lumitaw sa disyerto, natagpuan ka, at sinabing gusto na niyang makipaghiwalay. Tiyak na si Sailian iyon, ang madaldal na iyon. Ang totoo, kahit hindi sinabi ni Sailian, may iba nang nagsasabi. Maaga o huli, lalabas din iyon. Magsalita ka, bakit ka nananahimik? Gusto mo ba talaga ng diborsyo? Naapektuhan ka na ng pagtataksil ni Yuyabay. Kung may diborsyo rin, gusto mo pa ring ilipat pabalik sa kabisera. Bukas ko na ihahain ang mga papeles ng diborsyo. Hindi nila maaaring subukan ito sa banyo ngayon. Sinabi sa akin ng mga lalaking iyon. Parehong balak ng pamilya na magkaroon kayo ng relasyon ng binata na iyon. Isa siyang estudyante sa unibersidad. Bigla na lang siyang naging may asawa nang hindi mo namamalayan. Hindi normal na gusto niya akong hiwalayan. Sabi niya mananatili siya rito ng 1 buwan at pagkatapos ay aalis. Napakatigas ng ulo mo na parang tuod ng puno. Hindi ko alam kung paano ka naging tuso kapag nasa misyon ka. At ngayong nakita mo na ang lalaki, ano sa tingin mo? Kung interesado ka, sige lang. Sa tingin ko mabait ang lalaki, edukado siya. Pwede natin siyang bigyan ng trabaho mamaya, hindi ba? Sa totoo lang, nagpakasal na ako dati dahil nasa hustong gulang na ako, at kasabay nito ang promosyon. Ipinakilala ako ng pamilya ko sa apo ng isa sa mga kasamahan sa labanan ng lolo ko. Tinatamad akong maghanap ng makakasama ko, kaya tinanggap ko ang kasunduan sa pamilya. Pero hindi ko pa nga nakikita ang Yujibay na iyon, at niloko ako. Kadalasan ay marami akong misyon. Kadalasan ay nagsasanay ako o nasa operasyon. Pagkatapos ng pagtataksil ni Yuji, hindi ko na naisip pang maghanap muli ng makakasama. Ngayon, biglang lumitaw ang isang sertipiko ng kasal, isang tunay na asawang lalaki ang nakarehistro. Medyo natigilan ako. Ang tunay na asawang lalaki na ito ay tila isang tapat na tao at nilinaw na niya na gusto niya ng diborsyo. Hindi niya tinatanggap ang isang arranged marriage. Ipapasa ko muna ang mga papeles ng diborsyo, at kapag naaprubahan na ito. Parang napapaligiran ng mga kamag-anak sa araw ng bagong taon, na parang sinusuri nila ang mga record ng pamilya. Ngayon, galing ka sa disyerto, malamang na bumaba ka sa maling hintuan. Mabuti na lang at walang nangyari sa iyo. Ang lugar na iyon na pinabayaan ng Diyos. Kung may panganib, ano ang gagawin mo? Oo. Kaya bumaba ka sa maling hintuan. Kasalanan ko lahat. Nagmamadali ako at hindi ako nagtanong ng maayos. Mukhang hindi ako niloko ng matandang lalaking may kariton ng baka. Wow. Akala ko niloko ako, pero kasalanan ko pala. Pero dahil alam nilang kara-rating ko lang, napakaliit ng lugar na ito. Agad na kumakalat ang kahit anong maliit na tsismis. Naaalala ko ang kapangyarihan ng tsismis. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa internet. Ano ang pinag-aralan mo sa unibersidad? Nag-aral ako ng medisina. Kay gandang mag-aral ng medisina. Hindi ka kailanman magkukulang ng trabaho, at isa kang nagtapos sa unibersidad. Si Son Chingan ay isang commander, at ang iyong posisyon bilang isang kamag-anak sa militar ay maaari ring pamahalaan ng kanyang mga nakatataas. Total, isa kang tunay na talento. Oo, ang pag-aaral ng medisina ay isang magandang bagay. Kapag ang dalawang mag-asawa ay nagsasama, ang buhay ay magiging masagana. Pumunta ako rito para makipagdiborsyo. Magdidiborsyo ka ba talaga? Kaya pumunta ka rito ng malayo para lang makipagdiborsyo. Binata, sigurado ka bang gusto mo ng diborsyo? Kung hindi ako sigurado, bakit pa ako pumunta rito? Kahit na maganda ang pangalawang asawang ito at maalaga sa mga tao, hindi ibig sabihin noon ay dapat akong manatili. Bata ka pa. Marahil ito ang tadhana na itinakda ng langit. Magsama kayo ng ilang sandali. Magtinginan kayo, wala kayong mawawala. Gaano katagal kayo mananatili rito? Sapat na ang 1 buwan. Hindi naman sa ako, tiya, ay nagpapalabis, pero si Commander anak ay tunay na mabuti. Hindi ka makakahanap ng ganito kabuting babae kahit saan. At saka, ilang taon na siya. Hawak na niya ang posisyon ng commander. Nakamit niya ang lahat sa pamamagitan ng tuso at pagsusumikap. Gaya ng kasabihan, pinagtagpo ng tadhana ang mga taong nakatadhana para magkita, kahit na 1,000 kilometro ang layo nila.
Marahil ito ang koneksyon ninyong dalawa, ngunit ang mga matatandang ito ay laging gustong magsabi ng mga bagay na tulad nito. Napangiti na lamang ako ng hindi komportable, hindi alam kung paano sasagot. Dumating si Commander Son. Hindi ko kailanman hinanggad na dumating ng ganito katindi ang segunda manong asawang ito. Tinatakot talaga ako ng mga babaeng ito sa kanilang mga daldalan. Mga hipag, mga binibini, naparito ako para iuwi siya. Maggagabi na. Kung hindi, naubusan na ng mainit na tubig sa mga pampublikong banyo sa ibaba. Haha, gabi na talaga. Mauuna na ako. Mga binibini, matulog din kayo ng maaga. Aba, gabi na. Hindi kita aabalahin. Pumunta ka rito para sa tanghalian bukas. Magaling akong magluto. Paano ko naman maaabala ang hipag ko? Hindi naman talaga abala yan. Nasaan ang abala? Gustong gusto ka ng hipag ko. Ang dalawa kong anak na lalaki ay nagtatrabaho na sa labas ng bahay at bihirang bumalik. Napakalungkot ng bahay. Nasisiyahan akong makipagkwentuhan sa mga kabataan. Siguradong mag-lunch sila bukas, dahil sabi ni Tia. Kung gayon, pupunta ako bukas, ikaw na walang hiya. Sana ay hindi niya ako tatanggihan. Ito ang tirahan ng pamilya sa barracks. Mga 500 metro ang layo nito papunta sa gusali ng dormitoryo. Pagdating ko sa ibaba ng gusali, naririnig ko pa rin ang malakas na ingay na nagmumula sa loob. May mga matatanda at bata. Mga batang umiiyak. Ang ingay ng bawat bahay ay dumaan papasok. Inakay ako ni Haring Juan, anak, sa itaas. Mauuna na ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin bukas. Ang mainit na tubig sa ibaba ay pinapatay ng 9:00. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka ng maaga. Alam ko. Ngayon, sa araw, naglakad ako ng marami sa disyerto, pinagpawisan ng husto, at sa gabi ay bumaba ang temperatura. Kinuha ko ang aking mga damit pamalit sa aking malita, kinuha ang lababo, at bumaba. May ilang tao akong nadaanan sa daan, ngunit mas kaunti ang mga pumapasok sa banyo, dahil karamihan ay naligo na. Mabuti na lang at walang tao roon. Ang tagal na rin mula nang huli akong tumayong hubad sa harap ng mga tao. Naaalala ko noong nag-aaral ako sa Kabisera, pagkatapos kumita ng pera, lumipat ako sa aking dorm at umupa ng bahay, kahit na may banyo. Malinis at maayos ang silid, at mayroon akong sariling pribadong espasyo. Kay saya. Nag-aral ako ng medisina, at sa aking libreng oras, mahilig akong magsaliksik tungkol sa sunscreen at mga langis na pampagaling sa mga bukol at pailay. Guwapo ako at mabuting tao, lalo na noong nasa Kabisera ako. May pumuri sa akin sa aking magandang balat, at sinabi ko sa kanila ang kahalagahan ng sunscreen. Ang mga taong nasaktan ang kanilang sarili kapag nadapa ay gumamit ng aking langis na pampagaling at ibinahagi kung gaano ito kaganda sa pamamagitan ng pasalita. Maraming tao ang bumili sa akin ng sunscreen at medicinal oil. Malaki ang kinita ko. Dahan-dahan akong naglakad. Nakarating ako sa mga banyo at nakita kong may mga taong lumalabas. Hindi ko kilala ang mga sundalong ito. Mainit nila akong binati. Binata, kailangan mong magmadali. Huwag kang maubusan ng mainit na tubig. Sisipin ka. Alam ko. Salamat. 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 Alam ko. Salamat. Itong bagong kasintahan ng commander, walang duda na gwapo siya. Binilisan ko ang aking lakad, habang iniisip ang aking sarili. Kailangan ko pa ring mag-isip kung paano kumuha ng mainit na tubig ng mag-isa at maligo sa kwarto. Ang problema, ang abala sa pagdadala ng tubig at pagpapainit nito. At tila walang bathtub, wala ring mainit na tubig. Sasabihin ko sa aking segunda manong asawa bukas. Pagpasok ko sa banyo, marahil dahil nahuli ako, walang tao roon. Gamaan ang loob ko. Naghugas ako ng mabilis hanggat maaari at pagkatapos ay nagmadaling bumalik. Humiga ako sa kama ng ilang sandali. Hindi ko na nga alam kung kailan ako nakatulog. Pagkatapos ng banyo, nakarinig ako ng mga ingay ng pagkatok, mga sigaw sa mga bata, na may halong iyak ng sanggol. Hindi soundproof ang lugar na ito sa simula pa lang. Kaya nga ako nagising ng maaga kaninang umaga. Pag-upo ko sa kama, medyo tulog pa rin ako. Nasa nightstand ko ang orasan ko. Kinuha ko ito para tingnan. Alas 7:30 na ng umaga. Wow, ang aga-aga. Humiga ulit ako at tinakpan ang aking ulo ng kumot. Sinubukan kong baliwalain ang ingay sa labas, at bumalik ako sa aking pagtulog. Nakatulog ako ng ganoon hanggang 1:00 ng hapon. Dahan-dahan akong nagising. Pagbukas ko ng pinto,
nakita ko ang isang babae sa labas. May hawak siyang dalawang nakaempake na baon, at ang kanyang malamig at matinik na titig ay nagpanatili sa kanya sa malayo kay Son King-huan. Kaya, ang mga hindi talaga nakakakilala sa kanya ay natatakot na mapalapit sa kanya. Nang makita ang bukas na pinto, agad na namula ang maselang mukha ni Son King-huan. Pagkatapos ay iniwas niya ang tingin. Hindi ka pa nag-aalmusal, di ba? Lumapit ako ng kaunti para Senador Yoson siyang pumasok. Kakabangon ko lang. Magsisipilyo muna ako. Lumabas ako sa dulo ng pasilyo papunta sa lababo sa labas ng banyo. Walang banyo ang kwarto. Ganoon na ngayon. Lahat ng pamilya ay naghahanda ng tanghalian. Sa labas ng pinto, biglang lumitaw ang isang nakapijama, may hawak na sipilyo. Tumawid sila sa pasilyo, natural na nakakuha ng atensyon ng lahat, hanggang sa huminto ang aking figure sa may lababo. Hindi nakakapagtaka na taga-kabisera sila. Hindi mukhang mura ang kanilang mga pijama. Mukhang malasotla ang tela. Napansin ko rin na maganda ang kalidad ng kanilang mga tsinelas, naiiba sa amin, malinis at maayos. Sa aking palagay, dapat hiwalayan ng lalaking ito si Commander Son. Mukhang tamad ang lalaking ito. Tanghali na at halos hindi pa siya nakakabangon. At bukod pa riyan, dinadalhan siya ni Commander Son ng kanyang tanghalian. Oo nga't gwapo siya, pero ang paggising ng tanghali at pag-abot ng pagkain, iyan ang uri ng kapitalistang dandy na makikita mo. Paano siya magiging karapat-dapat kay Commander Son? Tama. Anong kapitalistang Ginoo? Isa siyang tunay na magsasaka, mula sa mababang pinagmulan. Paano mo nalaman? Kahapon sa bahay ni Lon May, may ilang mausisang tagamasid na nagsasabi na kahit mahirap ang kanyang pamilya, 3 henerasyon ay may mga anak na babae lamang, ang buong pamilya ay binubuo ng mga babae, siya lang ang lalaki. Mula sa murang edad, nag-aral siyang mabuti at nag-aral sa unibersidad. Sa buong bayan, siya lang ang nag-aral sa unibersidad. Normal lang na wala siyang alam gawin. Ano ang saysay ng pag-aaral ng mabuti? Ang mahalaga ay kumita ng totoong pera. Kahit alam kong pag-uusapan ako ng mga taong ito, wala akong pakialam. Aalis na ako sa loob ng 1 buwan. Sa bawat sulok ng mundo. Malamang na mahirap na kaming mahanap muli. Babalik na naman. May bumati sa akin sa pasilyo, at ngumiti rin ako pabalik. Pagbukas ko ng pinto at pagpasok ko sa loob, nakita ko ang babaeng nakaupo na sa maliit na mesa sa sala, naghihintay. Hindi pa nabubuksan ang mga lunchbox. Ang gaganda ng mga taong nakaupo lang doon. Ang ganda ng tanawin. Kumain ka muna. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Tunay na maganda ang babaeng ito. Kumain na ako. Para sa iyo ang dalawang ito. Ito ay mga corn bun na puno ng mga gulay. Ito ay mga tinapay. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo, kaya nagdala ako ng kaunti ng lahat. Sa totoo lang, sa ngayon, ang babaeng ito, maliban sa aming unang pagkikita, na medyo hindi kanais-nais, ay kumilos ng may malaking paggalang at kagandahang asal sa lahat ng iba pa. Inaalagaan niya ako ng mabuti. Bigla kong naisip si Yuyay, ang hanggal na mahilig sa pag-ibig na ang tanging gusto lang ay ang batang intelektuwal na ipinadala sa kanayunan. Kung nagmahalan lang sana kayong dalawa, ayos lang, pero para maiwasan ang paghihirap, sinasadya niyang akitin ang anak ng kalihim ng komite na palihim na magdala ng pagkain para sa kanya. At hindi lang iyon. Kahit nakasal na siya, patuloy pa rin niya itong inaakit. Nabuntis siya at inangkin na ang bata ay kay Yuyabay. At nang siya ay mahuli, nilinlang niya ito para tumalon sa ilog. Iniisip ko, paano madaling malinlang ang mga kabataan ngayon? Kung hindi lang nagkaroon ng ganitong problema si Yuyabay at kusang loob na pinakasalan si Son Chingan, hindi sana siya nagdusa sa hinaharap. Ang dami ko talagang hindi ko nauubos. Kumain ka rin, kung hindi ay masasayang lang. Dapat ay mas marami ka nang mabubusog dito. Ang problema, ayoko ng pagkain gawa sa harina. May nakakaintindi ba? Kung puting kanin lang na may stir fries, makakakain ako ng 2 malalaking mangkok. Kaya, kakain ako ng kalahating tinapay. Achan, kumain ka ng may pag-iingat, hindi katulad ng mga magaspang na sundalong iyon. Karaniwan akong kumakain ng mabilis, ngunit kapag hindi ako interesado sa pagkain, binabagalan ko ng husto. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Kailangan mo pa ba ng tulong sa iba? Tutulungan kita. Napakalayo ng pinanggalingan mo. Mas mabuting alagaan kita ng kaunti pa. Medyo nahihiya ako, pero hindi ko pinipilit na gawin ang lahat ng mag-isa.
Hindi ako yung tipo ng taong nagmamadali sa trabaho. Kung may tutulong sa akin, ninanamnam ko ang sandali. Total, medyo maangas naman ako sa aspetong iyon. Hindi ako sanay maligo sa publiko. Masyadong maraming tao. Gusto kong magpainit ng tubig at maligo sa kwarto ko. Kailangan ko ng batya at kaldero para magpainit ng tubig. At wala rin akong kalan. Hindi ko inakalang magiging ganito kakomplikado. Kailangan ko bang sindihan ang kalan? Noong umupa ako ng mag-isa sa Jean City, gumamit na ako ng mga gas canister. Pagdating ko rito, nakita kong lahat ay gumagamit ng mga kalan na gawa sa uling. Ayoko nang pumasok doon, lalo na't hindi ko alam kung paano ito gagawin. At syempre, ayaw ko ring matuto. Pwede kitang ikuha ng kalan. May mga taong hindi sanay gumamit ng pampublikong banyo, pero ngayon nami-miss ko na talaga ang kwartong inuupahan ko dati sa Jean. Maliit lang iyon, pero kompleto na ang lahat ng kailangan ko. Hindi ko na kinailangang maglaba doon. Kumita naman ako ng kaunting pera sa Jean. Bukod sa ginastos ko sa pagkain at sa naipon ko, ginamit ko ang natitira para magsaya. Nako, mas mabuting umalis na lang ako ng maaga. Kahit na manatili pa ako sa bahay, pupurihin pa rin ako ng mga magulang ko dahil alam kong magsaya. Pagkatapos ng maraming taon sa pag-aaral ng medisina, gusto ko lang magpahinga. Sa totoo lang, hindi ko na kaya. Naghain ka na ba ng mga papeles ng diborsyo mo? Naghain na ako kaninang umaga. Siguro makakarinig tayo mula sa iyo sa lalong madaling panahon. Ayos lang yan. Basta't maaprobahan ang diborsyo, maayos ang lahat. Gayunpaman, ang mga kondisyon dito ay hindi kasing ganda ng sa Jean, ni hindi kasing komportable ng sa bahay. Kaya ko naman, wala akong problema. Napakadali kong umangkop. Hoy, may mungkahi ako. May gusto akong sabihin. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa petisyon ng diborsyo. Sa palagay ko malalaman natin ang resulta sa loob ng mga 10 araw, di ba? Sa sandaling mailabas ito, aalis na ako. Bagamat noong una ay plano ko lang na manatili rito ng 1 buwan para magbigay ng paliwanag sa aking pamilya para maniwala sila na pumunta ako na may layuning mas makilala kami. Pero ngayon, sa tingin ko ayos lang kung aalis ako ng maaga. Tapos, kung magtatanong ang pamilya mo, sabihin mo sa kanila na 1 buwan akong nandito, na seryoso kaming nagsama ng 1 buwan. At sa huli, hindi ito nagtagumpay. Pinagtataguan mo ako dahil natatakot akong magugnayan ang pamilya mo at ang pamilya ko at saka ako mapapahamak. Ayaw pang ang magtagal ng 1 buwan ang lalaking ito. Hindi ko alam kung bakit, pero noong narinig ko ito, parang wala siya sa magandang mood. Bueno, isa siyang commander, isang sundalo, at bukod pa riyan, sinasabi ng lahat na isa siyang matuwid na tao. Sigurado akong hindi magsisinungaling ang sinungaling na asawang ito. Hindi ko rin siya mapipilit. Gaya ng kasabihan, mas maraming daan, mas maraming kaibigan. Hindi sulit ang pag-aaway sa isang bagay na napakaliit. Kapag naaprobahan na ang diborsyo, maaari ka nang umalis. Kung magtatanong ang pamilya ko, hindi ako magsisinungaling. Kung hindi kami magkiklik, hindi kami magkiklik. Hindi namin kailangang magkakilala ng 1 buwan. Ito lang ang nag-iisip na hindi kami magkiklik. Sa tingin ko walang problema. Sa ngayon, mukhang normal lang siya, maliban sa medyo mabagal siyang kumain at masyadong metikuloso. Walang masama doon. Kung ayaw niyang gawin ang mga gawain sa bahay, ako ang gagawa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng kausap ko. Pero pagkatapos marinig ito, oo, kapag umalis na ako. Kung magtatanong ang pamilya mo, sabihin mong hindi kami magkasundo, na hindi mo na kailangang magtanim ng damdamin. Hindi rin naman kami mapipilit ng mga magulang. Mas gamaan ang pakiramdam ko nang sabihin ko ito. Malapit na, mula sa hangganan ay babalik ako sa bahay, magpapahinga ng 1 buwan, at pagkatapos ay pupunta kay Jean. Mabenta ang sunscreen at medicinal oil. Magsasaliksik ako ng mga bagong produkto at kikita ng malaki. Pagkatapos ay iisipin ko ang pagtatrabaho sa isang ospital sa Hin, kahit medyo malayo ito sa bahay. Ngunit kung mag-iipon ako ng mga araw ng bakasyon, makakauwi ako kada 2 buwan. Hindi naman masama. Sa isang iglap lang, naplano ko na ang buong kinabukasan ko. Naisip ko na ang lahat maliban sa pagpapakasal. May mga alaala ako ng 2 buhay. Sa aking nakaraang buhay, ang bilang ng mga diborsyo ay lumampas sa bilang ng mga kasal. Maraming tao ang hindi nagpakasal.
Noong mga panahong iyon, bata pa ako, bagong graduate, mahigit 20 taong gulang lamang. Hindi ko pa naiisip ang mga bagay na iyon. Pagkatapos ng paglalakbay sa panahon, inilaan ko ang aking sarili sa pag-aaral at mas kaunti pa. Hindi ako nagkulang ng mga tagahanga sa paaralan, ngunit ang mga babae ay nakakaapekto lamang sa aking pag-aaral, sa aking mga scholarship, at sa aking kakayahang mamuhay ng maayos. Ang oras ay pera. Ang aking prioridad ay ang pagkita ng pera. Nang gabing iyon, direktang lumapit si Lon May para imbitahan ako sa hapunan sa kanyang bahay. Ang oras ay pera. Nakatuon ako sa pagkita ng pera. Nang gabing iyon, direktang lumapit si Lon May para imbitahan ako sa hapunan sa kanyang bahay. Napahiya ako ng husto, pero salamat na lang at may dala akong masasarap na tsokolate sa malita ko. Ang mga tsokolate ay isang mamahaling meryenda, mahal at mahirap hanapin, lalo na itong mga imported. Ibinigay ito sa akin ng isang mayamang kaibigan mula sa kabisera dahil dati akong nagbebenta ng langis na panggamot, at ang talamak na sakit ng kanyang ama ay bumuti ng malaki pagkatapos itong gamitin. Ganoon kami naging magkaibigan. Ang lalaking iyon ay maraming kakaibang bagay mula sa ibang bansa. Sa bagay, may pera naman ang pamilya niya. Dahil sa kanya, nakatikim ako ng maraming kakaibang pagkain mula sa ganitong panahon ng taon. Minsan ay binibigyan niya ako ng marami sa mga iyon. Nagpadala pa nga ako ng ilan sa aking pamilya. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakapagdala ng maraming imported na tsokolate, pero nakakolekta ako ng halos kalahating bag na halaga. Ano ito? Hipag. Mga imported na tsokolate iyon na bigay sa akin ng isang kaibigan. Dumating ako ng nagmamadali kaya wala akong dalang disenteng dala. Subukan mo naman ng kaunti. Sa tingin ko alam mo kung saan makakahanap ng imported na tsokolate. Isang bagay na napakabihira. Sayang, inimbitahan kita sa hapunan at may dala kang napakamahal. Nahihiya pa rin ako. Paano ka makakapunta ng walang dala? Wala akong karapatang pumunta at kumain ng libre, hipag. Merienda lang ito. Kung hindi mo tatanggapin, aalis na ako. Sige, hipag. Hindi ako magbibigay ng mga papuri ngayong gabi. Kailangan mong kumain ng marami. Darating ang ibang mga kamag-anak. Nag-imbita rin ang aking asawa ng ilan. Magkakaroon kami ng hapunan ng magkasama para magkakilala. Hindi ito pinag-usapan ng mag-asawa, ngunit pareho lang ang kanilang iniisip. Gusto nilang ipares ang dalawang kabataang ito, kaya lahat ng pumunta sa hapunan ay isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ang commander ng batalyon, ang pangalawang commander na si Zheng Wei, ang pangalawang commander ng rehimyento, at iba pa. Karaniwan silang magkakasundo. Ang mga lalaki ay kumakain, umiinom, at nagkukwentuhan lamang. Ngunit ang mga babaeng dumating habang sila ay nagkukwentuhan ay hindi sinasadyang nagpares sa kanila. Nagsasalita sila ng magagandang bagay tungkol kay Commander Son. May 4 na hipag na naroon, at may dala silang mga bata. Mataba at maputi sila. Gusto mo lang silang paglaruan. Sa mesa ay may mga masasarap na putahe. Makikita mo ang pagsisikap na ibinuhos, isang malaking tray ng manok, patatas na nilaga kasama ng pansit, pati na rin ang nilagang isda, sinangag na may karne, adobong gulay na ginisa kasama ng bacon, at sopas ng itlog. Ngunit ang mga pangunahing pagkain ay tinapay na wholemeal pa rin, mga cereal crepe, malalaking mangkok ng cornmeal, lahat ay nasa malalaking bandehado. Ang ilang mga putahe ay dinadala ng mga bisita. Ganoon noon. Kung may mag-host ng kainan, ang mga bisita ay magdadala rin ng masarap na pagkain mula sa bahay para idagdag dito. Hindi ako tanga. Siyempre, napagtanto kong gusto nila akong ipares kay Son Kinggan, ngunit ayaw kong magpakasal. Nag-aaral ako sa unibersidad at pinilit nila akong magpakasal. Mabuti na lang at makatwiran siya. Kung naging makatwiran lang sana ako, mahihirapan sana ako. Kaya sa kainan na iyon ay ngumiti ako at pinaga niya ito. Tinutokso ko siya paminsan-minsan, naririnig ko siyang tumatawa. Sa sandaling iyon, sa looban ng commander ng brigada, abala ang mga asawa sa pag-aayos ng mesa. Nakita kong abala ang lahat. Akala ko hindi ako pwedeng umupo lang doon, kaya pumunta ako para tumulong, pero pinigilan nila ako. Dito ka lang at bantayan ang mga bata. Malapit na tayong matapos. Inilagay ng hipag ang matambok na sanggol sa aking mga bisig. Ilang buwan pa lang siya noon. Tiningnan niya ako ng may mga mata na bilugan. Ayoko ng mga umiiyak na sanggol, pero itong isang ito, na hindi man lang nagsasalita o may ngipin,
ayos lang sa akin. Kaya, hindi ako magpapaligoy-ligoy. Naupo ako sa looban kasama ang bata sa aking mga bisig, kasama ang buong grupo. Dinala si anak Haring Juan para sa hapunan. Pagpasok sa looban, nakita niya ang eksenang ito. Nakaupo ako suot ang aking kulay abong tracksuit, suot ang napakalinis na puti at lilang sapatos na canvas. Cargo ko ang bata at nakatingin sa kanya. Nakangiti ako ng napakabanayad. Ang mga opisyal na pumasok sa likod ng commander ng brigada at si anak Haring Juan ay namangha. Hindi nakakapagtaka na nagkagulo ang mga tao sa kwartel. Kahapon, dinala ni Commander Son ang kanyang kasintahan sa bulwagan. May nagsabi sa isa pa, at kumalat ang balita. Ang estudyante sa kolehiyo na pumunta sa kwartel upang makipaghiwalay ay napakagwapo. Pinuri nila siya na parang nasa langit. Ngayon, nang makita nila siya, nakumpirma nilang totoo ito. Sa tigang na lupang ito, isang kulay abo na mundo, isang kwartel ng matatapang na lalaki. Bigla, isang gwapo at eleganteng lalaki ang sumulpat. Dahil ayaw kong makaakit ng atensyon, dumating na ang lahat. Handa na ang tanghalian. Inilabas ko ang masarap na alak na inimbak ko sa bahay. Halika, maupo kayo. Walang binati ang commander ng brigada. At ito si Yuchen. Kumusta, bayaw? Tumayo ako, dala ang bata sa aking mga bisig at ngumiti ng may kahihiyan. Hindi naman masama ang pagtawag sa kanya ng bayaw. Hindi pa sa ngayon. Kumusta, ang bathtub na kailangan mo, at ang kaldero at kalan para sa mainit na tubig. Ipapadala ko ang mga ito sa iyo mamaya. Sige, salamat. Cheers kay Chen. Ang ganda ng balat mo. Mukhang malambot at pino. Siguro dahil regular akong gumagamit ng sunscreen. Dito sa border, tuyo ang hangin, at nakalantad ka sa hangin at araw buong araw. Hindi ako nagulat. Sinasabi ko na nga ba, iba ang hitsura ng balat mo. Hindi ko akalain na dahil doon. Mahal ang tinatawag mong sunscreen. Hindi. Ayos lang. Ako mismo ang gumagawa nito noong kolehiyo. Bibili ako ng mga sangkap at gagawin ito. Hindi naman ito gaanong mahal. Nag-eksperimento rin ako sa mga medicinal oil para sa mga bukol at pailay, at maganda ang resulta ng paglalagay ng mga ito. Pag-uwi ko, padadalhan ko sila ng ilan mula roon. Sapat na ito sa pagkakataong ito. Hindi ko na ito dadalhin. Hindi na kailangan. Nagtatanong lang ang hipag ko. Ang paggawa nito ng mag-isa ay nangangailangan din ng oras. Siya nga pala, nakahanap ka na ba ng trabaho simula nang makapagtapos ka? Nabalitaan kung kailangan din ng mga doktor ang ospital militar dito. Bakit hindi mo hayaang irekomenda ka ng asawa ko? Nagpaplano na si Lon May kung paano kanya pananatilihin. Walang pagmamadali, kakagraduate ko lang. Kung gusto kong maghanap ng trabaho, irerekomenda ako ng mga propesor ko sa universidad. Isa pa, gusto ko munang magpahinga ng 1 o 2 buwan. Pagkatapos ng napakaraming taon sa universidad, pakiramdam ko ay nasobrahan ang pag-iisip ko. Sobrang pagod na pagod ako. Kung hindi lang dahil sa scholarship, gusto ko na talagang sumuko. Sa loob ng maraming taon, hindi ako naging katulad ng mga kaklaseng may talento sa medisina. Kinailangan kong magtrabaho ng 3 o 4 na beses na mas mahirap kaysa sa iba para lang mapabilang sa mga nangungunang estudyante. Pagod na ako. Iniisip ng mga propesor sa universidad na masigasig ako sa medisina. Sa tuwing titingnan nila ako, ginagawa nila ito ng may pagpapahalaga, at hindi ko masasabi sa kanila na para lang sa pera. Hindi ko masasabi sa iyo na dahil ito ay libre ako sa malaking bahagi ng matrikula. Kaya nga sinasabi ng mga propesor sa universidad na ako ay masipag mag-aral, dedikado, na mahal ko ang aking propesyon, at ako ay masipag. Isang tunay na may potensyal na talento. Kay gandang maling pagkakaintindi. At paano iyon mangyayari? Kailangan mong maghanap ng trabaho ng maingat, kailangan mo itong hanapin agad, dahil baka ang mga magagandang posisyon ay nakuha na. Malaking kawalan iyon. Magandang ideya ang pagsali sa ospital militar. Dito sa hangganan, mayroon ding mga karagdagang subsidiya. Iba ang iniisip ko kaysa sa kanila. Bakit ako magmamadaling maghanap ng trabaho? Hindi naman ako nagkukulang ng pera ngayon, galing lang sa mga langis na panggamot na dati kong ginagawa, na patuloy kong ibinebenta. Gumawa ako ng isang batch bago umuwi at ipinagkatiwala ko sa isang anak na lalaki mula sa isang mayamang pamilya sa kabisera na ibenta ang mga ito. Sa 4 na taon na ito,
Nakaipon ako ng mahigit 10,000 yuan, katumbas na ng 10,000 yuan ang halaga ng isang buong sambahayan sa mga panahong ito. Malaking kayamanan na ito. Sa panahon ngayon, ang sweldo ng bawat isa ay ilang 10-10 yuan na lamang. May isang taong nakakita sa aking pagkagambala, at nagsabi, ang aming commander ay isang mabuting tao. Kung kayong dalawa, bilang isang batang mag-asawa, ay magsasama, ang buhay ay magiging masagana. Pumunta kayo diretso sa trabaho sa Regional Military Hospital. Ayos lang din iyon. Siya nga pala, may opinyon ba ang pamilya mo tungkol sa trabaho mo? Walang opinyon ang pamilya ko. Sinusuportahan nila ako sa anumang ginagawa ko. Sinabi pa nga ng nanay ko na dahil wala akong trabaho ngayon, dapat akong magpahinga muna. Kapag nagsimula na akong magtrabaho, hindi na ako magkakaroon ng maraming bakasyon. Ang pahayag na ito ay pumukaw ng tawanan. Nawala nang masabi ang lahat. Sa mga panahong ito, walang pamilya ang may madaling gawin. Para sa isang pamilya na magkaroon ng estudyante sa kolehiyo. Siyempre, naiintindihan ko, ngunit pagkatapos ng graduation, ang unang bagay ay ang makahanap ng trabaho. Ang magkaroon ng matatag na trabaho, paano masasabi ng kanyang pamilya ang tulad ng, mas marami siyang pahinga. Hindi nakakapagtaka na siya lang ang nag-iisang anak sa pamilya. Pinalaki nila ang isang napakapinong batang lalaki. Ang pagpapatira sa batang ito ng permanente sa hangganan ay hindi nakakasama o nagdudulot sa kanya ng paghihirap. Napakahirap ng kasal sa militar. Sa gusali ng pabahay ng pamilya, para sa isang lalaking tulad niya na kailangang mag-alaga sa maliit na tahanang ito. Kung si Commander Son ay magsasagawa ng isang misyon, dapat siyang bumalik sa loob ng 10 araw o kalahating buwan. Maikli lang ito. Minsan, ang mga misyon ay tumatagal ng higit sa kalahating taon, o kahit isang taon pa nga. At kung mayroon silang anak, para sa isang lalaking tulad niya na manatili sa bahay at palakihin ang bata na may napakaraming gawaing bahay, kakayanin kaya ito ng batang ito? Isa pa, tila hindi angkop ang batang ito para magtiis ng mga paghihirap. Ang pagpilit sa pagsasamang ito ay hindi nakakasama sa kanya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kabukas ang iyong pamilya. Ayos lang. Ang iyong mga kamay, sa unang tingin, ay mga kamay ng isang taong may hawak na panulat. Sa loob-loob ko, nakaramdam ako ng kislap ng kagalakan. Dumating na ang pagkakataon. Kung magsasalita ako ngayon at sasabihing hindi ko alam kung paano gumawa ng anuman, hindi lamang iisipin ng mga taong ito na hindi ako angkop, kundi marahil ay iisipin din ni anak Haring Juan. Mas lalo siyang makukumbansi sa diborsyo. Matapos kong isipin ito, ayaw ko nang magpatuloy sa hapunan. Huwag kang tumawa, pero hindi ako pinayagang magtrabaho ng mga magulang ko simula noong bata pa ako. Kung magwawalis ako ng sahig o maghuhugas ng pinggan, pinapagalitan nila ang mga kapatid ko dahil hindi nila ako inaalagaan ng mabuti. Hindi rin ako marunong magluto, o kahit maglaban ng sarili kong mga damit. Noong nasa kolehiyo ako, umupa ako ng bahay sa labas ng campus at kinuha ko ang kapitbahay ko para tumulong sa mga gawaing bahay. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ito gagawin. Sa dati kong buhay, lahat ay tungkol sa mga appliances at smart homes. Sino mang gumagawa ng manu-manong trabaho, kahit ang mga lalaking umiinom, ay nanatiling tahimik. Kung hindi lang dahil sa narinig kong ang mga ninuno mo sa loob ng 3 henerasyon ay mga tunay na magsasaka, isang batang lalaki mula sa isang liblib na nayon. Sa pakikinig sa iyong pagsasalita, iisipin ng isa na anak ka ng isang kapitalista. Noong kolehiyo, kumuha ka pa ng isang tao para gumawa ng mga gawaing bahay. Iba ang tingin ng ilang babaeng kumakain ng hapunan kay Son King Huan. Ang kawawang batang ito, ang una niyang asawa, ay niloko siya. Nang sa wakas ay bumuti na ang lahat, lumabas na isa pala itong spoiled brat na walang magawang tama. Hindi nakakapagtaka na gusto na ng lalaki na makipaghiwalay. Ang pagpapatira niya ng permanente sa hangganan ay hindi naman paghingi ng gulo. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Masaya. Gusto nila kaming pagsamasamahin. Ngayon ay kontento na sila. Relax ka na, Lon. Siya ang unang nag-react at binigyan ako ng isang alang-inang ngiti. Anong ginagawa mo dyan? Nakatitig ka. Kain, kain, lalamag ang pagkain mo. Pagkatapos ng hapunan, nakipag-usap ako sa mga lalaking iyon ng ilang sandali. Nang maghiwalay kami ng landas, bandang 8:00 na. Dahan-daang naglalakad sa tabi ko si Son Ching Huan.
Hindi kami umimik sa buong biyahe, at ang hangin ay puno ng pagkailang. Sumulyap ako sa tabi ko sa babaeng nakauniporme ng militar, na nagpapakita ng isang mapayapa at malayong aura. Kay lakas ng aura ng pekeng asawang ito, karapat-dapat maging isang commander. Pasensya na, sila mismo ang nag-organisa ng hapunang ito. Nag-aalala ang mga nakatataas sa kanilang mga nasasakupan, at ang mga hipag ay masigasig. Inilagay kita sa isang mahirap na sitwasyon. Walang pakialam ang tono ni Haring Huan, walang anumang init, ngunit ramdam ko pa rin ang kanyang paghingi ng tawad. Hindi ko inaasahan na hihingi ng tawad sa akin ang babaeng ito. Hindi ko maintindihan ang kanyang intensyon. Hindi nila alam ang aming sitwasyon, gusto lang nilang tumulong. Gayunpaman, hindi naman ito seryoso. Nagkaroon ako ng magandang oras ngayon. Hindi makita ni Haring Huan kung ano ang aking ikinatuwa. Bagamat walang emosyong nagsalita si Chen, wala siyang ipinakitang arrogant at mapagmataas na saloobin ng isang batang Panginoon. Gayunpaman, tiyak na hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi niya man lang ipinakita ang kanyang tunay na nararamdaman habang kumakain. Pinagmasdan ko si Cheng ng ilang beses. Kinain niya ang mga putahe ng may sarap, ngunit halos hindi niya nahawakan ang mga flatbread o ang mga steamed bun. Hindi ko dapat iniwang hindi natapos ang pagkain ni Chen nitong mga nakaraang araw. Sa halip, hindi niya ito nagustuhan, ngunit hindi niya sinabi sa akin. Tahimik lang akong kumain, walang ipinakitang kawalang kasiyahan. Marahil ay dahil sa konsiderasyon para sa akin, naisip ni anak na si Haring Huan. At marami pa siyang nakitang kabutihan sa akin. Bumalik ka muna sa dormitoryo. Magpapakuha ako ng mga gamit mo. Natahimik sandali si anak Haring Hang. Sisindihan ko ang kalan para sa iyo. Tandaan mo lang na palitan ang mga briquette ng uling. Siguraduhin hindi mamamatay ang apoy. Alam mo ba kung paano palitan ang mga briquette? Totoo na hindi ako magaling sa pisikal na paggawa, ngunit hindi ibig sabihin noon ay kulang ako sa sentido komon. Hindi ka pa nakakita ng baboy na tumakbo kahit hindi mo pa kinakain ang karne nito. Kung hindi ko nga lang alam kung paano palitan ang briquette, minamaliit mo talaga ako. Ngumiti ako at sumagot, oo, alam ko, biro ni Commander Son. Hindi ba kahit ang isang 3 taong gulang na bata ay marunong gumawa nito? Bahagyang ngumiti si Son King Huan nang may pagtataka. Kung gayon, sindihan mo ang kalan. Naiintindihan ko. Tutulungan kita sa pagpapalit ng damit mo. Ikaw na ang maglaba ng mga ito sa susunod na mga araw. Kung hindi mo talaga kaya, hahanap ako ng ilang hipag para tulungan ka. Hindi. Pakiusap, hindi. Kaya kong labhan yan. Ako na ang bahala. Hindi naman ganoon kadumi. Mabilis lang ang laba. Huwag kang tumawag ng kahit sino. May natitira pa akong dignidad. Isa pa, hindi naman sa binayaran ko ang kahit sino para gawin yan. Wala akong lakas ng loob na utusan ang mga hipag na yan na labhan ang mga labada ko. At hindi naman malaking bagay ang paglalaba. Ilalagay mo ito sa isang lalagyan, ibababad ito ng ilang sandali, kukuskusin ng kaunti, banlawan ito ng detergent, pigain, at isasabit para matuyo. Napakasimple lang. Naglakad ako pabalik sa apartment building, medyo hindi mapakali. Saan man ako magpunta, nakatitig sa akin ang mga tao. Ang kanilang mga tsismosang tingin ay nagpapatindig sa aking balahibo. Tumingin ako sa langit, kumuha ng isang lalagyan ng tubig, at pumunta sa shower sa ibaba pagkalipas ng halos kalahating oras. Mahinahong bumalik ang aking inadala ang lababo at ang malilinas na damit na nilaban niya habang papunta. Umakyat ako sa 2 palapag at nakita ko si Son King Huan na inaayos ang aking kubrekama sa may pintuan. Sandali akong natigilan. Pumasok muna ako para isampay ang mga labahin, pagkatapos ay lumabas ako, tumayo sa pintuan, at tiningnan si Son King Huan. Inaasikaso lang niya ang iba. Sa pasilyo sa 3 palapag, may ilang mga residente. Hindi naman lahat ay kailangang magbantay. Commander Don, napakamaalalahanin mo. Isa siyang estudyante sa unibersidad, isang batang kapitalistang Ginoo na may hawak na panulat. Paano niya nagawa ang mabigat na trabahong ito? Huwag mong sabihin iyan, nasasakupan. Sina Yu Chen at Zhen Mian ay tunay na magsasaka. Abala siya sa pag-aaral, hindi tulad ni Tuti Eden, na laging nahuhuli sa mga pagsusulit. Hindi mo naman sinira ang mga damit at pantalon na nilaban, di ba? Anong klaseng komento yan? Kung nag-aalala ka tungkol sa Tuti Eden ko,
Hayaan mong tumuloy ang tutiidan ko sa bahay mo ng ilang araw, matandang babae. Ano ba ang mali kong nasabi? Sino ba ang hindi nakakaalam na ginugugol ng tiyahin mo ang kanyang mga araw sa paghabol ng mga manok at paglalakad ng mga aso? Paglabas niya ng paaralan ay tumatakbo sa bakuran na parang baliw, puro marumi. Ang huling beses ay pagkatapos ng pagsusulit sa pulong ng mga magulang. Paglabas mo ng paaralan ay gusto mo siyang suntukin. Hinabol mo siya habang umiiyak siya ng walang humpay. Malinaw na bumagsak na naman siya, hindi takot sa mga tao sa bakuran ng pamilya na tumatawa. Nang makita kong mag-aaway na ang dalawang ito, natigilan ako. Sige, tumigil ka na sa pag-aaway. Sa edad mo, maghapon kang nagtatalo. Anong oras na? Kung wala ka ng ibang magawa, umuwi ka na at matulog. Hinawakan ko ang ilong ko, hindi mapakali, at tiningnan ang babae. Para bang hindi niya narinig ang pagtatalo ng dalawang iyon, ang mukha niya ay hindi nagpakita ng kahit kaunting emosyon. Sige, tandaan mong palitan ang briquette coal. Salamat, nakapagdulot ako ng kaunting problema sa iyo. Mabuti na lang at hindi ito magtatagal, kung hindi, dahil matanda na ako, nakakahiya ito. Hindi ito itinuring ni Son Chingan na abala. Tumanggo siya, tumalikod, at umalis. Isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Hindi pa rin ako nasasanay sa hindi pamilyar na kapaligirang ito. Masyadong hindi komportable. Iniunat ko ang aking mga braso, bumantong hininga ng malalim, at pagkatapos ay tumigil ang aking mga paa. Biglang nahulog ang aking mga tsinelas sa sahig. Inihagis ko ang aking sarili, gumapang sa kama, at ibinaon ang aking sarili sa ilalim ng kumot. Sa ikatlong araw ng paninirahan sa bakuran ng pamilya, madaling araw, nagising ako sa mga tunog ng kalabog sa labas, ang mga tunog ng mga taong nananakit at nagpapagalit sa mga bata. Ang mga boses ng pagbati habang ako'y dumadaan, lahat ay pumasok sa aking isipan na maingay at magulo. Nagbigay ito sa akin ng ilusyon na nasa isang palengke ako, nang malapit ko nang takpan ang aking ulo. Para bumalik sa pagtulog, may kumatok sa pinto. Humikab ako. Habang nakapikit ang aking mga mata, pinagpag ko ang aking tsinelas para buksan ang pinto. Sa labas, nakasuot ng uniforme ng militar. Hawak ni Son Chingan ang almusal. Pinilit kong idilat ang aking mga inaantok na mata at bamulong ng isang salita. Umalis ka na. Pagkatapos ay tumalikod ako at naglakad patungo sa silid. Bukas ang pinto at inihagis ko na lang ang aking sarili sa kama para matulog. Si Son Chingan na may dalang baon ay nakatayo sa pintuan. Pagdating ko kahapon, natulog din si Yu Chen hanggang tanghali. Mukhang medyo hindi kailangan ang almusal na ito. Pero dahil dala ko ito, dadalhin ko na lang sa loob. Pagdaan ko sa pinto ng kwarto ko, sumilip ako at nakita ko ang bukas na malita sa sahig. Walang pakundangang nakatambak ang mga damit sa loob, at mayroon ding ilang garapon at bote na hindi ko nakilala. Ang gulo-gulo nitong malita. Iyon ang una niyang naisip. Pagkatapos ay nakakita siya ng mga tsinelas na nakakalat kung saan-saan sa sahig. Pumasok siya sa kwarto, kinuha ang dalawang tsinelas, at maayos na inilagay ang mga ito sa tabi ng kama. Masyadong pabaya si Chen. Hindi man lang niya isinara ang pinto at bumalik sa pagtulog. Nakatayo pa rin ako sa may pintuan, talagang nag-aalala. Iniwan ko na ang pagkain sa mesa sa labas. Paggising mo, initin mo muna bago kumain, o hintayin mong magdala ako ng tanghalian sa tanghali. Malamig at malinaw ang boses niya, lalo na't matalas sa bakanteng bahay na ito. Maya-maya, wala pa rin siyang natatanggap na tugon mula sa akin. Hinimas niya ang kanyang mga sentido. Kalimutan mo na yan. Bakit ka makikipagtalo sa isang taong natutulog? Hindi niya talaga naririnig. May ilang katahimikan sa labas, naghahanda ng umalis. Pagdating ko sa pinto, maingat niyang pinalitan ang briquette coal para sa akin. Madaling araw pa noon. Para malaman mo, maaga ko nang pinapanta ang bata sa paaralan. Nakikipag-usap ako sa taong iyon. Huwag mo siyang tingnan, lumaki ang lalaking iyon sa isang liblib at mahirap na lugar. Noong nag-aaral siya sa universidad sa Cabecera, inuupahan siya ng kanyang pamilya ng isang bahay sa labas ng campus. At kumuha pa sila ng katulong para alagaan siya. Talaga, hindi nakakapagtaka na ang isang lalaking tulad niya ay tila napakapayat at malambot, parang isang batang babae. Hindi ba't kapitalista ang batang Panginoon? Kumukuha pa nga siya ng yaya. Napakamahal ng isang yaya, hindi ba?
Oo, nabalitaan kong hindi siya marunong magluto o maglaba. Natatakot ang kanyang pamilya na baka hindi niya maalagaan ang sarili niya. Sa bahay niya, lahat ng babae ay mga nakatatandang kapatid na babae, at siya lang ang nag-iisang lalaki. Bukod pa riyan, nakapasok siya sa unibersidad, kaya nilalay nila siya ng husto, hindi na nakakapagtaka. Sinasabi ko na si Commander Son ay pumupunta sa kanya araw-araw para magdala ng pagkain. Mukhang alam din niya iyon. Hindi marunong magluto ang batang ito. Kung hindi nila siya dinalhan ng pagkain, tiyak na mamamatay siya sa gutom. Hahaha, nakakatawa ka talaga. Seryoso, kagabi, pagka-uwi ko galing sa morning workout ko, nakita ko siyang naglalaba sa may lababo. Anong alam mo? Naglaba rin ako kahapon, at kinausap ko siya. Hindi iyon paglalaba. Gumamit siya ng sobra-sobrang detergent, puro bula, tapos tinatanggal niya pa nang hindi nabanlawan ng maayos. Sayang naman. Walang yaya rito para mag-alaga sa kanya, kaya siya mismo ang maglalaba. Hindi naman siguro walang dahilan kung bakit gusto ng dalawang ito na magdiborsyo. Ngayon lang ako nakakita ng batang taga-probinsya na ganito. Sinong bata ang hindi susunod sa kanilang mga magulang sa probinsya sa edad na 5 o 6? Sino ang katulad niya? Nasa kolehiyo na siya at kailangan pa rin ng mag-aalaga sa kanya. Tingnan mo ang kanyang mga kamay. Mapapansin mong mga kamay ito ng isang manunulat, iba sa atin na gumagana. Kailangang sabihin iyon. Isa pa, napakagwapo niya. Maganda naman yan. Pero ano ang silbi ng pagiging gwapo? Wala siyang magagawa, wala siyang maitutulong. Kung ako ang tatanungin mo, mas makabubuti pa sa kanila na magdiborsyo. Si Commander Son ay nagmisyon at hindi umuuwi ng 10 o 15 araw. Pag-uwi niya, pwede na siyang uminom. Napakagwapo ng lalaki kaya ang pagtingin lang sa kanya ay nakakatuwa na. Ngunit dahil sa ganitong pag-uusap tungkol sa kanya na hindi niya alam kung paano gumawa ng anuman, tumindi ang tsismis tungkol sa akin. Hindi ko makalat ang mga bersyon. At ako, bilang isang apektado, ay natutulog pa rin. Paggising ko, lampas 11:00 na. Gaya ng dati, tamad akong kumuha ng lababo at mga gamit sa banyo. Pumunta ako sa banyo para maghugas ng katawan. Nang madaanan ko ang ilang tao, ang paraan ng pagtingin nila sa akin ay tila mas kakaiba, ngunit hindi ko ito masyadong pinagtuunan ng pansin, ngumiti lang ako sa lahat. Bakit nila ako tinitingnan ng ganyan? Kakaiba. Mabuti na lang at hindi ako antisocial, kung hindi ay hindi ko ito matiis. Pagkatapos kong maghugas, bumalik ako sa aking kwarto. Nang makita ang almusal sa mesa, natigilan ako. Teka, dumating si anak Haring Juan kaninang umaga. Tinapik ko ang aking noo. Ano ba ang nagawa ko, mga Diyos ko? Iniwan ko ang tao sa pintuan at umidlip. Kung hindi lang dahil sa almusal sa mesa, tuluyan ko nang nakalimutan. Binuksan ko ang baon. May lugaw ngayon, pero parang lugaw na may cracked corn na may halong ibang butil, at sa gilid, may kasama pang mga adobong gulay. At may steamed buns din. Marami pang buns. 3 araw na. Hari na ang bawat pagkain. Kung patuloy kong kakainin ang buns na ito, magiging buns din ako. Habang nakatingin sa almusal sa mesa, gutom na gutom ako. Hindi ito ang katawan ko, pero ang sarap ng bibig ko at pakiramdam ko ay walang laman ang laman ko. Matapos mag-atubili ng ilang sandali, nagpasya akong sumuko. Mas mabuti pang huwag na lang. Ano, mukhang may gagawin si Son Chinghuan ngayon. Hindi siya dumating ng tanghali o gabi. Medyo nagulat ako at naisip ko. Ang pagpapahatid sa akin ng pagkain ay isang mabait na kilos, at hindi rin masama ang hindi paggawa nito. Libre akong kumakain at nakatira rito nitong mga nakaraang araw. Malaking pabor na iyon. Noong tanghali, ininit ko ang aking almusal sa Bain Marie. Medyo walang gana akong kumain at umupo sa aking kwarto at nakatitig sa kawalan. Walang telepono, walang TV, walang mga kaibigan, walang mga libro, wala akong mahanap na libangan. Bagamat nasanay na ako sa pagiging dinadala ngayon, napakabagot na nito. Kaya nanatili ako sa silid at nagtatanong sa buhay, nang hindi man lang lumalabas ng pinto. Nang ako'y mapagod, humiga ako. Nang ako'y nauuhaw, uminom ako ng tubig. Nang ako'y inaantok, natulog ako. Hanggang sa pagkalipas ng hating gabi, nang ako'y halos tulog na, ang mga sigaw ng isang lalaki at ang mga pagtatalo ng isang babae ay umabot sa aking mga tainga, kasabay ng mga alulong. Sa sandaling iyon, dumating siya.
Napaupo ako ng tuwid, iniisip na panaginip lang iyon, ngunit nagpatuloy ang ingay. Nagising ako at binuksan ang pinto. Sa pasilyo sa ikatlong palapag, maraming tao ang nakatitig ng walang magawa. Nang makita nilang binuksan ko ang pinto, may bumati sa akin ng masigla. Kapatid, nagising ka rin ba sa ingay? Si Company Commander Zhou pala. Sa katabing bahay, ang kanyang asawa ay nagngangalang Liu Changhua. Kara-rating lang niya mula sa nayon upang sumali sa hukbo. Isa siyang babaeng mainitan ang ulo, hindi kailanman tahimik. Palaging naghahanap ng gulo para kay Commander Zhou. Hindi ko alam kung bakit siya nagsimula muli. Tumingin ako sa paligid. May isang taong nagrereklamo sa inis. Hindi ka man lang nila hinahayaang matulog sa gabi. Ang iba ay masayang nakikinig sa argumento. Mayroon ding 2 o 3 tao na nagkukumpulan, nagbubulungan. Nasa bulsa ng kanyang jacket ang kanyang kamay, hinihipo ang aspili na bigla niyang napunit noong maghapon. Sa sandaling iyon, itinulak ng babae ang kanyang 2 umiiyak na anak palabas ng pinto, lumingon, itinuro ang lalaki sa loob ng bahay, at sinimulang insultuhan siya. Ipinaliwanag ko lang sa iyo. Hindi ko siya kilala. Nagtanong lang siya sa akin ng direksyon. Hindi ka ba nahihiya na gumawa ng ganoong eksena? Hindi ko alam kung anong salita ang tumama sa nerbiyos ni Leonua, pero galit na galit siyang sumugod. Para suntukin siya, nakaramdam si Zhou Yangang ng nagliliyab na pakiramdam sa mukha nito at sumugod para harangan siya. Hindi sinasadya. Sinaktan mo ako dahil sa ibang babae. Sinaktan mo ako. Tumawa ka ng ganyan kasama ang babaeng iyon ngayon, tapos ngayon sinasabi mong pinapahiya kita, Zhou Yan. Kailangang harapin ka ng matandang babae mo. Sinugod niya ito ng diretso, gamit ang kanyang mga kamay at paa, at sinuntok ang kaliwat kanan. Nagalit din si Zoang. Pareho silang naglaban. Lahat ng naroon ay nalito at nagmadaling paghiwalayin sila, ngunit minamaliit nila si Lienghua. Hindi sila mapaghiwalay ng babaeng taga-probinsya. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar. Pinanood ko ang pagtindi ng away. Sa may pintuan, mas lalong lumakas ang iyak ng mga batang kinakanlong ng kapitbahay. Sobrang ingay. Kumakabog ang ulo ko. Isa pa, labis na balisa ang babae. Namumula ang mga mata. Hindi ba tataas ang presyon ng dugo niya anumang oras? Walang inaksayang sandali, itinuwid ko ang aspili sa bulsa ko. Hinawakan ko ang babae sa mga balikat at hinayla siya pabalik. Biglang umatras si Liu Chenhua, at sila ay naghiwalay. Sinamantala ang sandaling nalilito si Liu Chenhua, itinusok ko ang aspili sa isang acupuncture point sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Nagsimulang manhid ang buong katawan ni Liu Chenhua, tuluyang nawalan ng lakas. Mabilis ko siyang binigyan ng pangalawang iniksyon. Pagkatapos ay nagsimulang lumuwag ang ekspresyon ng babae. Mukhang inaantok siya. Alam kong normal na reaksyon lang iyon. Pagkatapos ng pagsabog ng galit, niyakap ko siya habang dinadala ko siya papasok at pinaupo sa sofa. Natutulog si Liu Chenhua. Mabilis akong kumilos. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Sa likuran ko. Natigilan ang lahat. Anong nangyari? Ano ang ginawa ng bagong asawa ni Commander Son? Si Son Kan, nakakabalik lang mula sa isang misyon, ay biglang naalala, hindi ko dinalhan ng pagkain si Chen ngayon. Mag-isa siyang pupunta sa mess hall. Ilang araw ko pa lang siyang dinalhan ng pagkain at nasasanay na ako. Malaki na si Chen, hindi siya magugutom. Bigla na lang may kumatok sa pinto. Mga commander, may nangyayaring hindi maganda. Sa gusali ng dormitoryo, nag-aaway si Company Commander Zhou at ang asawa nito, at nasangkot na rin ang bayaw niya. Anong sinasabi ninyo? Nasangkot si Chen sa away ng mag-asawa. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng bayaw sa asawa ni Commander Zhou. Nakatulog siya at hindi na makagalaw. Dinala siya ng mga babae mula sa gusali sa ospital para sa pagsusuri. Walang humpay na umiiyak ang 2 bata. Pumunta rin si Commander Zhou sa ospital para gamutin ang kanyang mga sugat. Naging seryoso na ang bagay na ito. Maging ang commander ng brigada ay nalaman na, at pumunta rin si Commander Zhou sa ospital. Kung hindi alam ni Commander Zhou kung paano pangasiwaan ang mga bagay-bagay ng kanyang pamilya, hindi niya dapat isali ang iba. Sa sandaling iyon, sa maliit na silid konsultasyon ng ospital militar, ang 2 bata ay nakaupo sa isang bangko habang dahan-daang umiinom ng maligamgam na tubig na ibinigay sa kanila ng nurse. Si Commander Zhou, na nakaupo sa isang tabi, ay hinahayaan ang nurse na gamutin ang kanyang mga sugat.
Marami siyang kalmo sa mukha at leeg dahil sa paglalagay ng disinfectant. Tahimik na ikinuyom ni Commander Zo ang kanyang kamao sa kama, at sinasabi ito ni Liu Chenhua. Tulog pa rin, nakita ni Zo Iyang ang pagdating ng mga nakatataas at napakaraming kapitbahay na hindi pa umaalis. Yumuko siya at walang imak ng ilang sandali. Kalmado akong nakasandal sa dingding, ang mga kamay ay nasa aking bulsa, na may malay na ekspresyon, at bahagyang ngiti sa aking mukha. Tanging ang lamig sa aking mga mata ang tila sumusuri sa mga pumasok. Commander Son. May nakakita kay Son Chinganhuan at tinawag siya. Lumingon ako para tingnan. Nagmamadaling dumating si Son Chinganhuan. Tila hindi pa rin lubusang tuyo ang kanyang buhok. Malinaw na kakaligo lang niya, na may relax at walang inaalala na kagandahan. Sa paningin ng mga ekspertong ito ay lalong namumukod tangi at walang kapantay. Nakita ako agad ni Son Chinganhuan na nakatayo roon. Mabilis siyang lumapit. Anong problema? Napansin kong medyo galit siya, at bago ko pa man may buka ang bibig ko, nagtanong na siya, nasaktan ka ba? Tiningnan ko ang babae, na ang mga mata ay puno ng pag-aalala, at nanatiling tahimik, natatakot sa parusa. Sumeryoso ang mukha ng katabi niya. Commander Son, anong nangyayari dito? Walang malay si Liu Chunais sa kama. Hindi mo ba nakikita? Puno ng mga sugat ang mukha ni Kapitan Zhou. Hindi mo ba nakikita? Puro batang nakatayo lang dito ang nakikita mo, Commander. Hindi pa rin nagigising si Hipag Chumua. Sa sandaling iyon, tila may karayom ang bayaw at ilang beses na tinusok si Hipag Chumua. Pagkatapos ay dinala niya siya sa silid. Nang sumunod kami, hindi na tumutugon si Sister Chumua. Nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugad. Ang mukhang Pino na lalaking ito, na may simpleng karayom, nang walang nakakapansin, ay nagpawala ng malay sa tao. Nakakatakot. Ito ang nakita ko. Malapit sa akin si Son Chinganhuan. Mainit na nagtatalo sina Kapitan Zhou at ang kanyang asawa. Mataas ang presyon ng dugo ng asawa niya at namumula ang mga mata. Natatakot ako na baka pumutok ang ugat ng dugo sa bungo niya, kaya binigyan ko siya ng ilang iniksyon para pakalmeyan siya. Majay gising din siya ng maayos pagkatapos matulog. May kaalaman ako sa medisina. Narinig ng lahat ang mga salitang iyon. Nagkatinginan silang lahat. Dumating ang commander ng brigada nang marinig ang kaguluhan. Sina Zhang Ononggo at ang asawa ni Commander Lon Mai. Zhou Chen, pamilya mo na naman. Ano na naman ang nangyari sa pagkakataong ito? Hindi siya makatuwiran. Hipag, hindi naman sa gusto kong sabihin sa iyo ang kahit ano, pero libo-libong milya ang nilakbay ni Chunon para makarating dito. Hindi madali para sa kanya bilang isang asawa ng militar. Dapat kang sumuko ng kaunti. Ikaw na ang humusga. Ngayon, may isang babae na nagtanong sa akin ng direksyon. 2 salita lang ang napag-usapan namin. At iginiit niya na may relasyon ako sa babaeng iyon. Sabihin mo sa akin, paano ako actress ng ganoon, Commander? Tulog nga si Liu Chenhua. Majay gising din siya maya-maya. Medyo mataas ang presyon ng dugo ni Lon Mai. Dapat ay mag-ingat siya at huwag masyadong magalit. Kaya, gaya nga ng sinabi niya, tulog talaga si Liu Chenhua. Sa pamamagitan lamang ng ilang tusok ng karayom, nagawa niya itong patulugin at napagtanto rin na si Liu Chumua ay may alta presyon. Hindi ka panipaniwala iyon. Lahat ay nakatitig sa paghanga. Bahagya akong umubo nang hindi umiimik. Sa tingin ko ay biro lang ito. Nagsimula akong mag-aral ng medisinang Chino sa edad na 3. Isang maliit na kaso na tulad nito, paano ko hindi ito malulutas ng madali? Dahil wala ng problema, pwede nang umalis ang lahat. Mukhang wala nang iba pa. Umalis na ang lahat. Gabi na noon, 2:00 na ng madaling araw, nang lumabas ako ng ospital. Nanginginig sa lamig, kinukuskus niya ang kanyang mga braso sa ulan. Isang braso lang ng kanyang pijama ang suot niya. Iniabot sa akin ni Son Chingan ang hawak niyang military jacket. Natigilan ako. Iniisip ko kung saan nanggaling itong Amerikanang pangmilitar. Kaunti lang ang suot mo. Hiniram ko lang ito sa doktor na naka-duty. Tandaan mong ibalik ito bukas. Kinuha ko ito at isinuot habang sumusulyap sa babaeng katabi ko. Ang maliwanag na ilaw mula sa lampara sa kalye ay tumama sa kanyang mukha, na nagbigay kay Son Qinghuan ng malamig na tingin. Kaunting kahinahunan. Salamat. Ang asawang ito ng kaiganhawahan. Mula sa baraks ng militar hanggang sa infirmary, may kalayuan pa rin para makarating sa gusali ng pabahay ng pamilya. Dahil nangyayari ito sa gabi,
Halatang wala silang suot na pijama. Yu Chen, mag-usap tayo sandali. Sige. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't isa kang doktor mula sa kanluran? Paano mo nalalaman ang tungkol sa mga acupuncture points sa katawan ng tao? Nagsimula akong mag-aral ng medisinang Chino noong ako ay 3 taong gulang. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakahusay. Siya nga pala, may iba pa. Sa susunod, huwag mong bubuksan ang pinto maliban kung gising ka pa. Para lang dyan. Bueno, malamang dahil alam niyang ito ay isang sonang militar. Walang panganib, at bukod sa iyo, walang ibang hahanap sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi na ito mauulit. Malamang inaantok lang ako. Akala ko nasa bahay lang ako. Lumabas ako dahil sa nakagawian at binuksan ang pinto nang hindi nag-iisip. Nakikita ko. Kaya, Shen, ano ang tingin mo sa akin? Ang biglaang tanong ni anak Haring Huan ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ang poste ng lampara ay humaba ang anino nito, at ang malamig nitong mga katangian ay lumambot sa liwanag ng gabi, at lalong uminit. Napakamot ako ng ulo at, sa totoo lang, isa kang napakabuting tao, tapat, maalalahanin, at napakaresponsable. Isa kang mahusay na commander ng rehimyento. Isa ka ring mabuting kasama. Nang masabi ko ito, medyo pinagsisihan ko ito. Paano ko nasabi ng mabilis ang salitang iyon sa aking kasama? Ngayon ay legal na kaming kasal, kahit na aksidente lang. Mga kasama lang. Sa buong paglalakbay, hinanap niya ang aking mga bagahe, ibinigay sa akin ang kanyang Amerikanang pangmilitar, tinulungan akong mag-ayos ng kalan, at dinalhan ako ng pagkain araw-araw. Kahit na ang iniisip ko lang ay ang makipaghiwalay, hindi niya ako kailanman pinahirapan. Kung ibang tao lang ang pinalitan sa kasal ng walang dahilan at naglayas sa buong bansa para makipagdiborsyo, magagalit na sana siya. Haring Han, napakaganda mo talaga, pero ang kasal na ito ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Ayokong pigilan ka, ni ayaw kong makipag-ayos. Matagal na akong spoiled sa bahay simula noong bata pa ako. Hindi ko na matiis ang hirap, at mas lalong hindi ako nababagay sa hangganan. Gusto ko nang bumalik sa kabisera at mag-focus sa aking karera. Mamuhay ng tahimik. Alam ko iyon. Pinilit ko na silang i-proseso ang diborsyo. Aaprubahan nila ito anumang araw ngayon. Nakaramdam ako ng ginhawa, ngunit mayroon ding hindi maipaliwanag na kawalan. Pagbalik ko sa gusali ng mga pamilyang militar, lampas hating gabi na. Bubuksan ko na sana ang pinto. Tinawag niya ako, Yu Chen. Salamat sa araw na ito. Kung hindi dahil sa iyo, ang nangyari kay Officer Zhou at sa kanyang asawa ay maaaring natapos sa hindi maganda. Walang anuman. Isa akong doktor. Hindi ko kayang tumayo lang at panuurin ang isang taong mapapahamak. Ngumiti ako, itinulak ang pinto, at pumasok sa kwarto. Humiga ako sa kama, paikot-ikot, hindi makatulog. Sariwa pa rin sa aking isipan ang kwento ng asawa ni Opisyal Zhou, at naalala ko rin si Yui na naunang nagpakasal kay Qing Huan bago ako, ang hanggal na nagpakamatay para sa isang dalagang may mabuting asal. Sa kaibuturan, siya rin ay minanipula. Ang nangakit kay Yui, ang dalagang may mabuting asal na sa huli ay nailigtas ng buhay, hindi ko siya kailanman nakalimutan. Hindi maaaring iwanang ganito ang kwentong iyon. Ilegal ang pagsira sa kasal sa militar. Hindi lang niya sinira si Yuji kundi muntik na ring masira ang reputasyon at kinabukasan ni Qin Ganhuan. Hindi ko siya hahayaang makalusot, hindi sapat ang pagiging nasa kulungan niya. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, hindi ako nakatulog ng matagal. Kapitan, ganoon talaga. Sinasabi mo ba na ang babaeng ito na may mabuting asal ay umakit kay Yui mula pa sa simula, sadyang ninakaw ang pera nito, at sa huli ay nagtulak sa kanya na magpakamatay? Oo, hindi niya matiis ang mahirap na buhay sa kanayunan. Gusto niya ng pangmatagalang suportang pinansyal. Walang muwang si Yui. Minamanipula niya ito ng lubusan. Kahit mamatay si Yui, dapat siyang magbayad para sa pagsira sa isang kasal sa militar. Dahil sa sentensyang nararapat sa kanya, agad na iniutos ng kapitan na muling buksan ang lumang kaso. Nang mag-imbestiga, natuklasan nila na ang edukadong dalaga, kahit nasa bilangguan, ay hindi palaboy. Siniraan niya ang iba at sinubukang makakuha ng mas mababang sentensya sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Gamit ang mga matibay na ebidensya, kabilang ang mga dokumento ng pagpapababa ng sentensya at ang pahayag ng biktima na ibinigay ni Qing Huan, sa huli ay dinagdagan nila ang kanyang sentensya.
Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad para sa kanyang mga krimen sa bilangguan. Sa huli, nakamit ng kasamaan ang nararapat na parusa. Nang makarating ang balita sa kwartel, lahat ay napanatag para kay Ching Huan. Maging ang mga asawang dating nagchichismisan ay nagbago ng kanilang pananaw tungkol sa akin. Nang hapong iyon, inilagay ni anak Haring Huan ang mga papeles ng diborsyo sa harap ko at iniabot sa akin ang panulat. Naaprubahan na ito. Lagda, tinitigan ko ang salitang diborsyo sa papel at matagal na natigilan ang mga daliri ko. Hindi ito ang lagi kong pinapangarap, pero nang dumating ang panahon, wala akong may sulat kahit isang liham. Pumasok sa isip ko ang mga imahe mula sa mga panahong iyon sa disyerto noong una niyang binawasan ang kanyang depensa sa kotse, noong sinadya niyang bumagal para makatulog ako. Sa silid kainan, kapag tahimik akong kumakain, ako ang naghahanda ng pagkain para sa kanya sa gabi, kapag sinisindihan niya ang kalan at tinutulungan akong habarin ang aking sapatos. Hindi niya ako pinilit na gumawa ng kahit ano. Nirerespeto niya ang aking mga ideya, inaalagaan niya ang aking mga gawi, at tahimik pa nga niyang napansin na ayaw ko ng pagkain gawa sa harina o pag-ehersisyo sa umaga sa publiko. Kinggan, paano kung hindi tayo maghiwalay? Jay, ano ang sabi mo? Na hindi tayo dapat maghiwalay. Isa akong tanga noon. Inisip ko lang ang sarili kong kayganhawahan. Hindi ko nakita kung gaano kahanga-hanga ang taong nasa tabi ko. Mabuti ka, karapat-dapat kang tretuhin ng may respeto. Marahil ang aksidenteng kasal na ito ay hindi isang bitag ng tadhana, kundi isang regalo. At hindi ba't sinabi mong hindi mo na matiis ang hirap, na gusto mo nang bumalik sa kabisera? Malupit ang mga kondisyon dito sa hangganan. Madalas akong may mga misyon at wala ng ilang buwan. Maaari akong matuto, maaari akong matutong magluto, matutong maglaba, matutong palitan ang mga briquet ng uling. Maaari akong manatili sa ospital ng militar bilang isang doktor, gamutin ang iyong mga lumang sugat. Kaya kung hintayin ang pagbabalik mo mula sa iyong mga misyon at ipagluto ka ng sopas. Kaya kung tiisin ang mga paghihirap hanggat nasa tabi mo ako. Hindi ko namamalayan, isang malaking pulutong ang nagtipon sa paligid namin. Mabuting bata, alam kong matalino kang tao. Palagi kong sinasabi na ang dalawang batang ito ay nakatadhana para sa langit. Dahil wala ang mga papeles ng diborsyo, sa kabaligtaran, hinawakan niya ang kamay ni Son Kingguan at sinabi sa gitna ng palakpakan ng lahat, "Tara, tapusin na natin ang mga papeles ng kasal at magpakasal muli." Sa pagkakataong ito, ako naman, si Yu Chen, ang buong pusong gustong pakasalan si Qingwan. Tumingin sa akin si Haring Huan at sa wakas ay ngumiti. Sa mga sumunod na araw, talagang natuto akong mamuhay ng paunti-unti. Natuto akong magluto kasama ang asawa ng commander ng brigada. Noong una, lagi ko itong ginagawa ng hindi maganda, maaaring mahapdi o walang lasa. Hindi ko maiwasang matawa sa sarili ko. Talagang hindi makakain ang ulam na ito. Dahil hindi mo makakain ang anumang niluluto mo, kahit na pangit pa, kakainin ko lahat. Pagkatapos noon, mas nagsikap pa ako. Hindi lang ako natutong magluto, kundi naglaba rin ako at pinalitan ang mga briquet ng uling. Pinanatili kong malinis ang bahay. Nakita ako ni Ching Han at sinabing, "Ngayon ay lalo ka nang nagiging bihasa." Ang aming munting tahanan ay lalong lumalakas araw-araw. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Para sa iyo ang lahat ng ito. Gusto kitang bigyan ng matatag na tahanan." Pagkatapos noon, pumunta ako sa ospital militar. Sinubukan kong gamutin ang iba't ibang sakit at pinsala sa pamamagitan ng pagsasama ng medisinang Chino at kanluranin. At naghanda rin ako ng mga langis na panggamot. Minsan, isang sundalo ang nasugatan habang nagsasanay, at pagkatapos maglagay ng langis na panggamot, agad siyang nawalan ng kilay. Nakangiting tinawag niya ako, "Dr. Yu, ang ganda ng medicinal oil mo." Siyempre, basta nakakatulong ito sa kanila, ayos lang, di ba? Mapa-training injury man o mga dating pagbabalik sa dati, ang kaunting paglalagay ay nakakapagpagaan ng kanilang pakiramdam. Ikaw ang doktor ng lahat. Isinama ko rin ang aking pamilya mula sa hangganan. Ang aking ina at mga kapatid na babae, nang makita nila si Haring Huan, ay hinawakan ang kanyang kamay at ayaw nilang bitawan. Tunay na nakahanap ng kayamanan ang batang ito. Napakabuti ni Ching Huan. Dapat mo siyang tretuhin ng mabuti. Ang makita kang nakatira rito ng walang pagbabago ay sa wakas ay nagpakalma sa aming mga pusong nababagabag.
Dumating din ang pamilya ni Liiba para humingi ng tawad. Hinawakan nila ang kamay ko, anak. Noon, tayo ang nagkamali. Ninakaw namin ang aklat ng rehistro ng pamilya at pinagtagpo ang mga maling tao. Napuno kami ng pagkakasala nitong mga nakaraang taon. Huwag niyo sanang ikubli iyon sa inyong mga puso. Mga tiyo, hindi ko kayo masisisi. Wala na ang taong iyon ngayon, at naglaho na ang mga sama ng loob. Makakaasa kayo, pakikitunguhan ko ng mabuti si Kwan. Sa halip na si Hibay, at sa sarili kong pangalan, paprotektahan ko ang tahanang ito. Pagkalipas ng 8 taon, sina Yu Chen at Son Qingguan ay nagdaos ng isang simpleng kasal sa kwartel, nang walang engranding seremonya. Tanging mga kasama at kamag-anak mula sa kabilang kwartel lamang ang naruroon, lahat ay kumakain at umiinom ng may maingay na kapaligiran na parang pagdiriwang ng bagong taon. Si Son Qinggan, na nakasuot ng kanyang uniforme ng militar, ay nakatayo sa tabi ko. May magiliw na titig, hinawakan ko ang kanyang kamay at, sa gitna ng mga basbas ng lahat, sinabi ko. Dati akala ko'y istorbo ang isang sertipiko ng kasal. Ngayon alam ko na ito ang pinakamahalagang swerte sa buhay ko, anak Qingguan. Habang buhay, aalagaan kita, at aalagaan mo ang bayan at ang tahanan. Hindi tayo magkakahiwalay. Mabuti. Pagkatapos noon, naging haligi ako ng ospital militar, na nagpapagaling ng hindi mabilang na sundalo mula sa hangganan. Pinahusay at na-update din ang aking mga langis na panggamot at sunscreen. Hindi lamang ito ginamit sa barracks, kundi nakatulong din sa maraming pamilya sa hangganan na mapabuti ang kanilang mga problema sa balat. Maayos din na na-promote si Son King at inilipat sa barracks ng militar sa Kabisera. Sinamahan ko siya pabalik sa Kabisera, kung saan nagpatuloy ako sa pagsasanay ng medisina sa ospital ng militar. Nagkaroon kami ng isang kaibig-ibig na anak na lalaki. Tuwing Sabado at Linggo, iniuuwi namin ang bata para makita ang kanyang mga lolo't lola. Masaya ang buong pamilya. Paminsan-minsan, naaalala ko ang unang araw na iyon sa hangganan, noong naglalakad ako ng 4 na oras sa disyerto na puno ng mga iniisip ang diborsyo sa aking puso, ngunit ang tadhana ay napakaganda. Ang papeles sa kasal na hindi ko kailanman hinanggad ang nagdala sa akin sa pag-ibig ng aking buhay. Lumalabas na ang pinakamagandang buhay ay hindi tungkol sa pag-abot ng lahat sa iyo at pag-enjoy dito ng walang kahirap-hirap, kundi tungkol sa pagkakaroon ng isang taong karapat-dapat protektahan at isang karerang karapat-dapat mahalin. Isang tahanan na puno ng init at abalang-abala. Samandal si Son Qinggan Huan sa bar aisles na walang usok at pinapanood ang paglubog ng araw sa labas ng bintana. Yu Chen, salamat sa pananatili. Sino ang dapat magpasalamat sa akin? Ako ang dapat. Ikaw ang tumulong sa akin na makahanap ng kagalakan sa mundo, na nagbigay sa akin ng isang kasiyasyang buhay. Malamang pagod ka na. Uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Nagluto ako ng paborito mong sopas. Paano mo nalaman na gusto ko ng sopas ngayon? Simula nang dumating ka, gusto mo na ng magaan. Naaalala ko pa. Subukan mo agad. Hindi naman nasunog ngayon. Mas masarap na ngayon kaysa noong nakaraan. Ang doktor natin na si Yu ay hindi lang magaling sa medisina, kundi mas gumagaling pa siya sa pagluluto. Siyempre, tingnan mo kung kaninong asawa siya. Ang batang ito ay lalong nagiging clingy. Ganyan ka rin noong bata ka, spoiled at mareklamo. Sa'yo lang ako kumakapit. Ang anak ko ang sumusunod sa akin. Kay nanay lang siya kumakapit. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan sa harap ng bata. Habang tinitingnan ko siya ng may matamis na ekspresyon, hindi ko maiwasang maalala. Ang mga araw noong una akong dumating sa rehiyon ng militar sa disyerto. Noon, ang diborsyo lang ang naisip ko, pero ngayon ay handa na akong manatili sa kanya. Kahit ako ay hindi ka panipaniwala. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko noong dumating ako sa barracks. Sa sobrang tamad ko, gusto ko na lang tumakas. Ang tanga-tanga ko talaga. Noon, lagi mo akong tinutulungan sa paggawa ng kalan at binaliwala ko lang iyon. Akala ko rin, bilang isang Ginoo, hindi ka magtatagal. Maaga kang natulog at hindi ka nagising. Hindi ka kumain ng pansit. Natulog ka hanggang tanghali. Nag-alala ako kung paano ka mabubuhay. Pero iyon ay dahil inalagaan mo ako ng mabuti. Ayoko ng pansit, at palihim mo akong dinadalhan ng puting kanin noon. Sensitibo ako sa ingay, at sa tuwing pumupunta ka, maingat kang naglalakad noong inaasikaso ko ang gawain ni Kapitan Zo sa hating gabi. Nagmadali kang lumapit para tanungin kung nasaktan ako.
Asawa mo ako. Siyempre, kailangan kitang protektahan. Nang araw na iyon, tinanong mo ako kung ano ang ugali ko bilang isang tao. Sinabi kong isa kang mabuting kasama at agad ko iyong pinagsisihan. King Gwen, hindi lang ako basta-basta gusto mong maging kasama, gusto kong maging taong makakasama mo habang buhay. Sa sandaling iyon, nakita kita sa harap ng mga hindi pa pirmadong papeles ng diborsyo at halos tumalon palabas ng dibdib ko ang puso ko, gaano man katigas ang hangganan. Kung nandito ka, handa akong manatili. Matuto akong magluto, matutong maglaba, at magpalit ng mga briquette ng uling. Kaya kung maging doktor militar, alagaan ka at ang mga sundalong pinoprotektahan mo. Tapos natuto akong magluto kasama ang hipag ko na si Lonmay. Sa tuwing ihahain ko ang resulta, kinakabahan ako. King Gun, subukan mo. Kung hindi maganda, uulitin ko. At lagi kang kumakain ng nakangiti, sinasabing masarap ito. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko. Unti-unti akong bumuti mula sa pagsunog ng palayok hanggang sa pagiging dalubhasa sa paggamit ng sandok. Para lang sa tuwing uuwi ka ay may mainit na pagkain. Nag-aral ako ng medisinang militar at pagkatapos ay pinagbuti ko ang paggamit ng langis na panggamot para sa mga pasa. Palagi akong natatawa sa tuwa sa loob-loob ko at pagkatapos ay nagbigay ng isang bote kay King Gwan. Marami kang mga lumang pinsala mula sa pagsasanay. Ipahid mo ito araw-araw. Kasama mo. Mabilis gumaling ang anumang sugat. Ginawan din kita ng eksklusibong sunscreen. Malakas ang hangin sa disyerto at matindi ang sikat ng araw. Kaya hindi ka na muling magbabalat. Ito ang pinakamahusay na sunscreen sa mundo. Ako lang ang mayroon nito. Sa tuwing pupunta ako sa isang misyon, lagi akong naghihintay sa pintuan. Noong siya ay babalik na. Pagod ka ba? Nagugutom ka ba? Nag-init ba ako ng sopas para sa iyo? Ang paghihintay mo sa akin ay nagbibigay halaga sa anumang distansya o pagod. Dr. Yo, aalis na ako. Mag-ingat ka. Hihintayin kita sa bahay ngayong gabi. Hindi ko akalain na gagawin ng ating batang Panginoon na si Yo ang lahat ng ito para sa iyo at sa ating anak. Maaari akong matuto ng kahit ano. Dati akong pinakabata sa bahay, spoiled ng aking mga kapatid na babae, ngunit ngayon ay isa na akong asawa at ama. Kailangan kong suportahan ang tahanang ito. Tumawag kami sa bahay ko ngayong weekend. Haring Huan. Dati, spoiled ang batang ito, si Yu Chen. Salamat sa iyo, tinuruan mo siya ng leksyon. Nay, napakamatino niya at mahal na mahal niya ako. Ang munting malupit na pinuno ng bahay. Ngayon, nababaliw na siya sa kanyang asawa. Talagang may kabiyak ang lahat. Ang hindi pagkakaunawaang ito ang nagtulak sa akin na matagpuan si Haring Huan. Siya ang aking biyaya. Pakikitunguhan ko siya ng maayos. Alam ko na, kayong dalawa ay nakatadhana na magkasama. Noon, pinayuhan ko si Khan na lumaban, pero matigas ang ulo niya. Tingnan mo kung gaano kakasaya ngayon. Alam mo, hindi ako nagkamali noong una, di ba? Mabuting bata si Chen. Oo, napakaswerte ko. Yu Chen, pinagsisihan mo ba ang pananatili mo? Hindi kailanman. Dati gusto ko ng komportable at pinong buhay, pero ngayon mas gusto ko na ang pera na hindi nauubos. Ngayon alam ko na ang pinakamagagandang araw ay ang pagkakaroon mo, pagkakaroon ng mga anak, pagkakaroon ng tahanan. Pinoprotektahan mo ang bansa, pinoprotektahan kita. Siya ang pinakamatigas na poplar sa disyerto. Siya ang pinakamatapang na commander sa kwartel, ang taong paprotektahan ni Yu Chen ng buong lakas. Isang kasal na hindi sinasadya. Isang-isang libong milyang tadhana. Isang pagkikita sa hangganan, na nakatakdang magsama habang buhay. Mula ngayon, taon-taon, sa gitna ng abalang pantao, sasamahan ko si Son Kingguan. Mula kabataan hanggang ubanan, mula pagkabata hanggang pagtanda, hindi tayo magkakahiwalay. Sa pagbabalik sa kabisera, sa wakas ay mayroon na tayong maliit na kanlungan na tunay na atin. Walang hangin at buhangin ng disyerto, walang ingay ng military complex, na may maluwang na balkonahe at maaliwalas na kusina. Sabay naming pinili ang bawat piraso ng muebles, at ang mga araw ay lumilipas ng napakapayapa. Sa umaga, lagi akong nagigising bago tumunog ang alarm clock. Dahan-dahan akong bumabangon para hindi magising si Chin Huan, na natutulog pa rin. Lumalaki si Nian Huan, at araw-araw ay tumatakbo rin siya gamit ang kanyang maliliit na binti, na gumagawa ng kaunting galaw ng pagtalon. Lumapit siya agad sa pinto ng kusina,
kumapit sa frame, at tinawag akong Tay. Ang kanyang matamis at parang bata na boses ay tiyak na magpapatunaw sa puso ng sinuman. Habang nagluluto ako, lumingon ako para makipaglaro sa kanya. Ang liwanag ng umaga ay dumadaloy sa bintana at tumatama sa dalawang anino, isa na malaki at isa na maliit. Napakainit nito na parang hindi makatotohanan. Kapag nagising si Chinhan, lagi niyang nakikita ang mainit na almusal na naghihintay sa kanya sa mesa. Naupo siya sa mesa suot ang kanyang uniforme ng militar, maamo ang kanyang ekspresyon. Hindi na siya ang malamig na commander ng hangganan, asawa ko na lang siya. Tahimik siyang kumakain, paminsan-minsan ay pinaglilangkuran ako ng chopsticks, pagkatapos ay pinapakain si Nianuan. Almusal para sa aming tatlo, simple, ngunit puno ng init ng tahanan. Kapag tapos na siyang magbihis para sa barracks, lagi ko siyang hinahatid hanggang sa pinto. Itinutuwid ko ang kwelyo ng kanyang uniforme at ipinapaalala sa kanya, mag-ingat ka. Lumingon siya at ngumiti, at ang buong araw niya ay lumiwanag. Ang trabaho ko sa ospital militar sa kabisera ay bumibili salamat sa therapy na pinagsasama ang medisinang Chino at kanluranin. Ako ay naging isang kilalang doktor militar sa ospital. Maraming kasamahan, nang marinig na magaling ako sa paggamot ng mga pinsala sa pagsasanay, ang pumupunta sa akin ng partikular. Matyaga ko silang ginagamot at binibigyan sila ng pinahusay na langis na panggamot. Palaging matatag ang mga resulta. Kapag walang gaanong trabaho, inaayos ko ang mga medikal na record sa opisina o nagsasaliksik ng mga bagong reseta ng physiotherapy. Punong-puno at maganda ang mga araw. Hindi na ako yung estudyante sa kolehiyo na gusto lang mag-relax at kumita ng pera ng madali. Sa hapon, umaalis ako sa trabaho sa tamang oras para sunduin si Nianuan mula sa paaralan. Ang batang lalaki, dala ang kanyang backpack, pagkakita niya sa akin, ay tumakbo palapit sa akin, yumakap sa aking mga bisig, at masiglang nagkukwento ng mga anekdota mula sa kindergarten. Habang pauwi, bumili kami ng mga sariwang sangkap, iniisip kong babalik si Kang para sa hapunan mamayang gabi at plano naming lutuin ang kanyang mga paboritong ulam. Ito ang mga butong dinala ni Kang mula sa disyerto, na ngayon ay tumutubo ng sagana at lantian sa ilalim ng sikat ng araw ng kabisera. Kung aalis si Kang sa trabaho sa karaniwang oras, mas magiging masigla ang bahay. Nakaupo siya kasama si Nianuan sa sala at naglalaro ng mga laruan habang ako naman ay nagluluto sa kusina. Ang kalansing ng mga kagamitan, kasama ang tawa ng bata at paminsan-minsang mga tagubilin niya, ay nagiging pinakamagandang himig sa buhay. Ang aking mga kasanayan sa pagluluto ay dalubhasa na ngayon. Hindi na ako nagkakamali, wala nang nakakabagot, bawat ulam ay ayon sa kanyang panlasa. Palagi niyang sinasabi, habang tumatawa, na ang luto ko ang may pinakamasarap na lasa sa mundo. Kung mayroon siyang karagdagang oras o misyon, masunurin akong naghihintay kasama si Nianuan. Pagkatapos paliguan ang bata, magkwento, at patulugin siya, iniiwan kong bukas ang ilaw sa sala at pinapanatiling mainit ang sopas. Gaano man kalalim ang gabi, sa sandaling buksan niya ang pinto, maaari na siyang kumain ng mainit. Pagdating niya sa bahay na pagod at humiga sa sofa, umupo ako sa tabi niya, inabutan siya ng mainit niyang sopas, at marahang minasahe ang kanyang mga balikat habang nakikinig ako sa maliliit na bagay na nangyayari sa kwartel. Hindi ako sumingit, hindi ako nagrereklamo, sinasamahan ko lang siya ng tahimik. Ang mga katapusan ng linggo ang aming pinaka-relax na oras. Isinama ko sina Haring Juan at Nianuan para mamasyal sa parke. Pinapanood namin ang batang lalaki na tumatakbo at naghahabulan sa damuhan. Magkasama kaming nakaupo sa isang bangko, nagbababad sa araw at nagkukwentuhan. Walang iniisip na misyon o mga medikal na record, kundi isa't isa at ang payapang kasalukuyang sandali. Paminsan-minsan, bumabalik kami sa aking bayan. Ang aking mga magulang at kapatid na babae, na nakikita ang aming pamilya na may 3 miyembro na napakasaya at nagkakasundo, ay laging nakangiti at hawak ang kamay ni Haring Juan. Ang mga lumang pinsala ni Kinggan, sa aking maingat na pangangalaga, ay bihirang lumala. Ang sunscreen ointment na espesyal kong inihanda para sa kanya, lagi niyang dala, maging sa pagsasanay o sa pagsakay sa kabayo, at ayaw niya itong baguhin. Ito ang aking natatanging lamang na walang makakapantay. Nakikita ko ang malambot na ngiti sa kanyang mga mata na lalong lumalawak, at sa aking puso ay nagpapasalamat ako.
Nagpapasalamat ako na hindi ako sumuko noon. Nagpapasalamat ako na pinili kong manatili sa kanyang tabi. Ang mga panghihinayang at gusot ng nakaraan ay unti-unting naglaho sa paglipas ng panahon, na nagdadala ng pambihirang kapayapaan na aking inaasam. Ngayon na tunay ko na siyang hawak sa aking mga kamay, siya ay mas maganda kaysa sa aking inaakala. Hindi ito para sa kasaganaan, hindi ito para sa kayamanan, kundi dahil nasa tabi ko siya at ng aming mga anak. Ang magkaroon ng isang kompleto at mainit na tahanan. Niyakap ko siya ng mahigpit, habang nakatitig sa hindi mabilang na mga bituin sa langit. Sa aking puso, ako'y lubos na ligtas. Oo, pinoprotektahan mo ang bayan, pinoprotektahan kita taon-taon, hinding-hindi magkakahiwalay. Ganito ang ating mga araw pagkatapos ng pagbabalik, simple at matatag, walang pagdiriwang, ngunit nalalampasan nila ang lahat ng kasaganaan sa mundo.